Morning, Kuya. Morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! 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 Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning. La 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 la. La la la. Good morning! Good morning, Kuya! Good morning, mga kasangbahay! Today po ay Thursday, January 13, 2022. And of course, nakita nyo naman, makakasama po natin ang ating Emperor, Celebrity Urologist. Walang ibang ating pinakamamahal, kundi si Emperor Joseph Lee. Emperor na, wala ng doktor eh, no? So, ano ba magiging topic natin mamaya para sa ating usapang pangkalusugan na talaga naman laging inaabangan ng ating mga viewers? Ay, nako talaga, Angel. Talaga, kasi Huwebes na. At wala na kayong choice kasi andito ako. Hindi. Talaga. Pag-usapan, oo, di ba? Pagkatapos ng trilogy natin, pag-usapan na, hindi meron talagang in demand, may comeback. So, pag-uusapan natin, siguro this is timely. Ano ang epekto ng pag-inom ng spirulina sa mga virus? So, how is it an effective antiviral booster as they claim in some of the studies, in the data, in the research that we have, and some of the research archives that have been noted, no? So, tuntunin natin kung ano ang pwede niyang magawang mabuti o substantial sa atin. Kasi 'di ba Rina, Angel, bet there are some supplements that we take in and we do not know the mechanism. So I will explain really on a basic and a very lay biochemical lecture. Sige. Bakit? Paano? O ano ang kinalaman? Ano naman ang importansya ng pag-inom ng spirulina sa sugpo ng ating mga virus? Yan. Malay mo makatulong ngayon sa pandemic, sa Omicron pandemic. Definitely. Basta antiviral, gusto natin yan, di ba? Kailangan natin yan to beat this virus. Pero sama-sama po natin nga alamin ang iba pang detalye tungkol po dyan mamaya sa ating usapang pangkalusugan with Dr. Joseph Lee. Kaya wag po kayong maglilipat ng inyong mga TV channels dahil maliban po sa inyong mga TV sets, pwede nyo ring mapanood ang Good Morning Kuya through live video streaming po yan sa aming website. I-type nyo lamang po ito ang www.untvweb.com. Yan po ang aming website. And pwede nyo rin po kaming masubaybayan, mga kasangbahay, kahit nasa ang lugar pa po kayo sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Please don't forget to like, follow, and share our official Facebook accounts, ang Good Morning Kuya at ang UNTV News and Rescue. And of course, there's always more, di ba? Bukod po sa ating Facebook page, pwede rin kaming mapanood through our verified YouTube channel. Yan po ang Good Morning Kuya. Kaya kung kabilang pa po kayo sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? 1, 2, 3, everybody! Subscribe na! Ayan, mag-subscribe na po kayo sa aming mga social media pages. Pero ito na po tayo sa ating mga advisories dahil po sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases at mga kawaning nagpapakita ng flu-like symptoms, minarapat po ng Civil Service Commission o CSC NCR office at field offices nito na isailalim po ang lahat ng kawani
sa work from home arrangement simula kahapon hanggang sa susunod na Miyerkules po yan, January 19, 2022. Ang lahat naman ng may confirmed schedule sa panahong nagpapatupad po ng work from home arrangement ay makakatanggap ng new transaction schedule sa pamamagitan naman po yan ng SMS o email message. Para po sa mga queries, request for legal advice at iba pa, magpadala lamang po kayo ng mensahe sa kanilang email address na roncr@csc.gov.ph. Para pa sa iba pang impormasyon hinggil dito, bisitahin lamang po ang kanilang website na csc.gov.ph. Yes, Rina, tama ka dyan. Ito naman, punta tayo sa Manila. Sisimulan na ng Manila City Government ngayong araw ang pagbabakuna sa general population na may four-wheeled vehicles. Isasagawa ang booster shots drive through the Quirino Grandstand sa Luneta mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon kay Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, 300 slots kada araw ang i-accommodate dito at first come, first serve basis. Maximum of 5 individuals naman ang kada sasakyan ang maaaring bakunahan kontra COVID-19. Alright, from Manila, let's go to Malabon. Kailangan namang magpa-register ang lahat ng individual na nais magpabakuna ng second dose o booster shot sa Malabon City. Subalit, sa ibang LGU binakunahan ng kanilang first dose. Lahat po ng kasama sa adult eligible categories ay kailangang mag-login sa website na bit.ly/Malabon vaccination. Makikita din ang online registration link sa @official Malabon FB page. May separate online registration link naman ang para sa 12 to 17 years old na makikita din sa FB page ng Malabon City LGU kung nais din ng mga ito na magpabakuna ng second dose sa lungsod. Pagkatapos magparehistro, maaari nang magtungo sa alinmang vaccination site bilang walk-in ang mga nais magpabakuna. Hindi po babakunahan na ang mga hindi nag-pre-register online. Alright, sa Makati City naman po, pinapayuhan rin ang lahat ng non-Makati vaccinated individuals na gusto namang magpabakuna ng booster dose sa Makati City na kailangan pong magrehistro sa Bakuna Makati website bago po payagang mabigyan ng booster shot. Para po makapag-register, mag-login lamang po kayo sa website na covid19vaccine.safemakati.com. Saka niyo po piliin ang non-Makati LGU vaccinated individuals. Samantala, ipinaalala naman po ng Makati City LGU na siguruhing lumampas na sa 3 buwan o higit pa mula po sa second dose bago pumunta sa vaccination site at magpaturok ng booster shot. Huwag pong kalilimutang dalhin ang photocopy ng inyong ID, vaccination card at sariling ballpen. Yan, punta naman tayo Bet sa Muntinlupa. Okay. Pansamantalang ililipat ang lahat ng Treasury Service ng Muntinlupa City Treasurer's Office simula ngayong araw. Ayon sa abiso ng Muntinlupa City Government, ang lahat ng aktibidades na may kaugnayan sa Treasury Service ay gagawin muna sa quadrangle ng City Hall. Para sa mga katanungan, ipadala ang mga ito sa email address na muntinlupacitytreasury@gmail.com o kaya sa pamamagitan ng chat messaging feature ng @Treasury Muntinlupa official FB page. Jumping on to Valenzuela, may kaunting pagbabago naman sa scheduled VALPETS appointment bukas, January 14, 2022. Ayon po yan sa abiso ng Valenzuela City LGU. Ang lahat ng may appointment para po sa libreng pet microchipping at vaccination sa Barangay Ugong bukas ay ililipat sa Citero Francisco Memorial National High School Covered Court. Ang pagbabago ng venue ay bunsod ng pagkakatalaga ng Antonio Serapio Elementary School bilang isolation facility para sa COVID-19. Mananatili namang ang original schedule at venue para sa ibang mga barangay.
Alright, ngayon po ay January 13. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Pero balikan po natin noong January 13, 1976. Ipinakita po sa publiko ang kauna-unahang print-to-speech reading machine para po sa mga bulag at visually impaired. Ito po ang Kurzweil reading machine na i-develop ng isang American computer scientist. Yan po ang tampok sa ating Today in History. January 13, 1976, ipinakilala sa publiko ng American inventor na si Ray Kurzweil at ng National Federation of the Blind ang Kurzweil reading machine. Ito ang kauna-unahang print-to-speech reading machine para sa mga bulag at visually impaired. Si Ray Kurzweil ay isang American computer scientist na ipinanganak sa Queens, New York, USA noong February 12, 1948. Siya ay nakapagtapos sa Massachusetts Institute of Technology noong 1970 na may bachelor's degree sa computer science at literature. Taong 1974 ay may nakatabi siyang bulag sa isang plane flight. Naibahagi sa kanya nito ang limitasyon ng isang bulag na makabasa ng isang ordinaryong printed materials. Dahil dito ay nagkaroon siya ng inspirasyon na mag-imbento ng reading machine para sa mga bulag. Na-develop niya ang text-to-speech synthesis at ang flatbed scanning technology. Pinagsama niya ang dalawang teknolohiyang ito sa isang makina na pinangalanang Kurzweil reading machine. Sa pamamagitan nito ay naging madali para sa mga bulag at visually impaired na malaman ang nakasulat at nakalagay sa isang printed material. Si Kurzweil ay ginawaran ng U.S. National Medal of Technology and Innovation noong 1999 at noong 2002 ay ibinilang siya sa National Inventors Hall of Fame. Ayun, 1976. Si Stevie Wonder daw yung unang bumili ng machine ni Kurzweil. Yun daw, si Stevie Wonder. But before that, naka-invent na rin siya ng something sa music naman. Something sa music. Computer app tungkol naman sa music. So talagang siya, nag-i-invent talaga siya, gumagawa siya ng mga ganito. Ngayon pala, pwede mo na siyang i-download sa Chrome, no? O kaya sa Google, Kurzweil 3000. Tapos noon, pwede kang mag-read the web. So, para at least sa mga visually impaired, pwede sila. I was wondering what led him to invent this. Sabi, meron siya nakatabi sa airplane. Na bulag. Sabi ni That's Ross. nice. Oo, ang galing naman. Galing. Very nice. Kasi yan yung mga inventions talaga na kailangan, lalo na ngayon marami tayong mga kababayan within the PWD community. So we have to make our place better. Diba? Diba? Para sa kanila. Especially, ano ba yun, the other day may nakita ko sa na news siya sa social media through Philippine Star na may nakitang isang PWD sa may LRT station na hindi PWD friendly yung area na kinarga yung dalawang guard, kinarga yung wheelchair. Tapos yung mismong PWD umaakit ng hirap sa hagdanan. So sabi ko nga, this is not cool because this is a clear violation ng Magna Carta for PWD na ang nakakasaad doon ay dapat gumagawa ng mga PWD-friendly spaces. Kung ganyan, dapat meron kang ramp, tapos meron kang working elevator, 'di ba, para sa mga PWD. Yung elevator mo has to have a braille system also para sa mga blind. Parang wala pa ako nakita na calling on to dun sa taas ng elevator sa LRT, hindi ko alam pero usually ang mga elevator ngayon may naka-braille yun sa taas. Di ba may number tapos may dot sa taas. Yun. May mga nakikita naman ako. Alam mo, isa sa mga pinakamaganda at pinaka PWD friendly na nakita ko na City Hall dito sa NCR. Well, konti pa lang naman napuntahan ko yung mga
yung mga mainstream, di ba? Yung sa Manila, sa QC. But San Juan has the most PWD friendly space na LGU na City Hall na napuntahan ko. Napakaganda. They have ramps everywhere. Ang elevator nila may braille and everything that may mga sign languages para sa mga ating mga deaf and mute community people. Talagang PWD friendly sila. So calling on LTFRB, 'di ba? Sino ba ang ating DOTR secretary Secretary Tugade, 'di ba? Please check on dun sa ating mga LRT MRT station para po sa ating mga kababayan na PWD. Kasi kawawa naman po sila. Kung nakita niyo po yung kinukwento ko, talagang dudugo yung puso niya. Maiinis kayo. Yung mga elevator gumagana din, no? Sa mga station na yan. Kasi yung iba, hindi. Naiwan yung PWD nasa dulo ng hagdan, di ba, Jel? Tapos yung dalawang security guard medyo nasa karga nila yung, nakita ko yung post. Karga nila yung karga nila yung wheelchair. Sana kinarga na lang nila yung WD. yung guy. Tapos saka nila dinala yung chair. Pero kaya nga di ba before sa election noon, yung mga election precinct, 'di ba, dapat kailangan PWD friendly din yung mga area. Kung walang ganon, walang ramp, dapat first floor lang lagi sila so that they can easily access the place. Pati sa mga establishments, yung mga bangko, ganyan, mga buildings, dapat din meron yan, di ba? Lahat ng establishment meron. Pero dapat po tayo rin, very careful din tayo kasi yung iba, pinaparkan ko na rin nasa front yung totoo yan. Pinaparkan yung harap nung ramp. Di wala rin silang madadaanan, di ba? Even sa mga malls na meron naman talaga silang provided na parking for seniors, pregnant, and WD, Alam mo, ako hindi ko talaga kayang maatim na kahit walang parking, di ako magpa-park dyan. I will never really park there. Kasi hindi naman po tayo, swerte po natin, hindi po tayo PWD, maghihintay na lang talaga ako ng parking. Pero one time, meron akong nakita talaga, inabangan talaga namin, tinignan talaga namin kung PWD ba. Yes. Hindi, meron naman kasi hindi visible na PWD no? Kasi yung iba, parang may problem sa spine, di ba? May ganun yung mga ganun. Pero siguro sa aking critical na paningin, sa palagay ko hindi siya PWD. Medyo bata-bata pa siya. Pero sana kung maliman ako, pero sa tayo po, it's our responsibility na sige natin yung para sa kanila. Kasi sila pa ba yung paglakarin natin ng malayo, di ba? Na meron ng problem. Saka don't take advantage. Pati yung mga PWD lane, no? Kasi yung iba, they take advantage of that PWD lane. Kunwari, meron talaga silang sakit, di ba? Just to be able to line up dun sa mga PWD lane. Para lang po yan dun sa mga talagang PWD, di ba? Persons with disabilities. I remember mga last year ata yun o 2 years ago. Nakita ko rin ng FB memory some days ago na meron din akong pinost kasi merong parang QC police district na nakaharang sa ramp ng PWD. Hindi siya parking pero dun sa ramp talaga nadadaanan ng PWD. So we called on the attention. Ewan ko kung naayos nila yun. Pero kasi nakita ko yun sa isang PWD page. So I reshared it. Dahil nga, 'di ba, kayo ay nasa batas din, alam niyo 'yan, bawal naman talaga na magharangan mo yung dadaanan ng PWD. So ito ay just reminder lamang mula sa atin because this is really an important issue or cause para po sa ating mga kapatid na PWD. So yung mga inventions kanina tulad ng ating na pag-usapan sa Today in History is one great example also na nagpapakita ng pagmamahal at pag-i-include, pagsasama natin sa PWD sa ating community. Kasi nga, these are the things na kailangan din nila. They need to help para mag-function sila properly. Yung meron akong kakilala na feature ko rin before sa istorya. Singer siya. Tapos, pero blind siya, as in totally blind siya kasi nagka-cancer siya sa eyes. So, wala na siyang eyeball. So, naka-glasses lang siya. Pero, oh my gosh, ang galing-galing niya. Alam mo, he can bike around the village
Tapos, pwede siyang, nagsi-cellphone siya using lang yung voice activation doon sa, sa Galing. cellphone. Ganda. Tapos ngayon pala, yung na-discover ko lang recently, mga few weeks ago sa, sa Instagram, yung when you post, tapos meron dong option na pwede niyang lagyan mo ng description kasi pag kinlik yun or binoise activate ng PWD, malalaman niya yung caption mo. Mababasa niya. Oo, sabi nung makakilala ko mga PWD, matagal na daw yun. Sabi ko, kaka-discover ko lang sa kanya mga few weeks ago. So nakakatawa. Diba? So yes, Ate Beth, you were saying. Nung nagtatrabaho pa ako sa Ortigas, mga ilang years na ba ako sa UNTV? Mag-11 years na ako sa UNTV. So 11 years ago, dito, meron ako nakikita doon palagi. Doon siya siguro nagwo-work. Meron siyang parang square na upuan na may gulong. Tapos nakaupo lang, wala siyang paa. So doon siya nakasakay, papunta ng, siguro papunta siya ng, nakikita ko siya palagi, before mag-Robinsons, yung mga streets doon. Nakikita ko siya tumatawid. Papunta siyang Robinsons. Siguro pauwi siya. Kasi doon, nakikita ko siya palagi doon pagka, dati kasi may graveyard shift kami. So pag graveyard shift, siguro sa call center din siya nagtatrabaho. Natutuwa lang ako kasi di ba kahit ganun yung lagay, di ba wala ka ng paa, wala ka ng dalawang paa, literal, wala talaga. Pero hindi siya na wala ng pag-asa, hindi siya, di ba, hindi siya nagstay lang sa bahay. Nakakatawa, lalaki itong aking nakikita before. No? Naalala ko pala yung sa mga MRT pag sumasakay ka, 'di ba? Sana hindi niyo tinitake advantage din yung pag-upo doon sa mga PWD chairs at saka PWD area. 'Di ba may mga din sila parang braille din ang tawag doon, yung hawakan nila doon sa may gilid, sa may isang corner, 'di ba? Kung saan pwede silang mag-allot ng mga seat nila. Bar. Kasi yung iba parang tumatayo doon, tapos doon sila nagkukumpulan pag wala na talaga. Give way para doon sa mga talagang PWD because that's their area also. Kasi I remember when I was in college, nung nag-MRT ako, I saw one na parang nagkukumpulan kasi sobrang daming tao na nga. And yung mga PWD nahihirapan na rin to go to that area which is supposed to be their area talaga. Diba? Yun. Ito lang, i-share ko lang ulit yung sinasabi ko, Doc Joseph, yung sa Instagram. So when you post sa Instagram, diba, makikita mo doon may edit out text, no? So when you click on that, sa may lower right side ng photo yan ng photo. So when you click that, yung purpose nun, yung option na yun, ito is to describe your photo for the people with visual impairments, no? So pwede mo ilagay doon yung caption mo para kapag nag-scroll sila, kasi nag-aano sila sa cellphone din tapos naka-voice activation lang yung mga options nila. So malaman nila kung yung caption mo, whatever it is, diba? So wala lang. So good job sa Instagram. Edit out text. Alam mo, dati ko pa yan iniisip. Nakita ko na rin yan before pa. So ano kaya to? Akala ko, tinry ko pa one time. Akala ko magkakaroon ng diba? text dun sa picture mismo. So wala naman. Hindi pala ganun. So ang galing. So good job sa Instagram kasi inclusive yung kanilang correct. app. Diba? So, iyon. Yun pala yun. Nice. Oo, may mga viewers tayo. Kami before, may mga viewers tayo na, what's his name? I forgot. Nagpunta na rin yan sa UNTV dati. Oo, may mga viewers tayo na visually impaired. Agree ako siyan. Isa lang ang masasabi ko. Agree ako sa inyong lahat. Let's be compassionate to our PWD. Yun lang at yun lang. Pero ito, pakinggan nyo kasi narito naman ang mga balitang abangan ninyo ngayong umaga. Bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Pilipinas, tumaas sa mahigit 32,000 kahapon. Peak ng COVID-19 cases hindi pa naaabot ng bansa ayon sa World Health Organization at Department of Health. Halos 30 lugar sa Pilipinas isasailalim na rin sa COVID-19 Alert Level 3 simula bukas dahil sa paglobo ng mga kaso. Pagpapaliban ng face-to-face classes sa tertiary level, maaari pa rin desisyonan ng mga institusyon ayon sa CHED.
Pagbabalik ng limited physical classes sa basic education, depende naman sa rekomendasyon ng DOH at IATF. Listahan ng mga residente na hindi pa bakunado kontra COVID-19 ipinapakuha na ng DILG sa mga barangay. At implementasyon ng no vaccination, no ride policy sa National Capital Region sisimulan na sa Lunes. Department of Transportation itinangging discriminatory ang bagong polisiya. Yan po ang mga balita nga abangan nyo this Thursday morning. Manatili po kayong nakatutok sa aming programa dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! La 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 la. La la la. Good morning, Kuya. Would like to thank the following. Adlaon Optical, CG Espino General Merchandise, Koi Industrial Supply, exclusive distributor of Koi Safe Toe Safety Shoes. Kung hanap nyo ay natural na lunas sa inyong karamdaman, buksan ang isipan at palawakin ang kaalaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga airline companies kung saan hinahatid nila ang mga medical equipments at medical relief goods para maabot sa ating frontliner. At para naman sa ating mga airline maintenance crew na patuloy ninyong mine-maintain ang ating mga aircraft para safe worthy sila lumipad para kunin ang ating mga medical relief goods at medical equipments para sa ating mga frontliners. Salamat sa inyong lahat. Maliit man o malaki ang ating tungkulin, sabay-sabay nating susugpuin itong COVID-19 pandemic. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, mga airline companies and mga airline maintenance crew. Kayo ang isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa sa panahon ng COVID-19 pandemic. Salamat sa inyong lahat. La 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 la. Magandang umaga, ngayon po ay araw ng Huwebes, January 13, 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Pilipinas, tumaas sa mahigit 32,000 kahapon. Peak ng COVID-19 cases, hindi pa naabot ng bansa ayon sa World Health Organization at Department of Health. Halos 30 lugar sa Pilipinas, isa sa ilalim na rin sa COVID-19 Alert Level 3 simula bukas dahil sa paglobo ng mga kaso. Pagpapaliban ng face-to-face classes sa tertiary level, maaari pa ring desisyonan ng mga institusyon ayon sa CHED. Pagbabalik ng limited physical classes sa basic education, depende naman sa rekomendasyon ng DOH at IATF. Listahan ng mga residente na hindi pa bakunado kontra COVID-19, ipinakukuha na ng DILG sa mga barangay. At
Implementasyon ng No Vaccination, No Ride policy sa National Capital Region sisimulan sa Lunes. Department of Transportation itinangging discriminatory ang bagong polisiya. Una sa ating mga balita, umakyat muli sa mahigit 32,000 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Pilipinas kahapon mula sa 28,000 cases noong Martes. Ayon sa World Health Organization at Department of Health, premature pang sabihin na naabot na ng bansa ang peak ng COVID-19 dahil patuloy pa rin tumataas ang mga kaso dulot ng Omicron variant. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Aiko Miguel. Pagpasok ng taong 2022, papataas na ng papataas ang kaso ng COVID-19 hanggang sa maabot ang bagong record high ng COVID-19 cases na pumalo sa 33,169 noong January 10. Ito ang pinakamataas na naitalang kaso sa loob lang ng isang araw mula nang magsimula ang pandemya. Ngunit noong Martes, bumaba sa mahigit 28,000 ang kaso. Gayunpaman, hindi nangangahulugan ito na pababa na ang COVID-19 cases sa bansa. Katunayan, kahapon ay naitala ang pangalawang pinakamataas sa kaso sa bansa na umabot sa 32,246. 5,063 naman ang naitalang gumaling at 144 ang nasawi sa sakit. Sa kabuuan ay umabot na sa 3,058,634 ang confirmed cases kung saan mahigit 208,000 ang active cases. Napakalaki ng bilang na ito kung ikukumpara sa mahigit 10,000 active cases lang noong nakalipas na 2 linggo. Ayon pa kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe, nakikita rin ang pagtaas ng kaso sa Region 3, 4A, 5, Visayas at Mindanao Region kung saan mas mababa ang vaccination coverage kumpara sa Metro Manila. It's now premature to say that we've reached the peak. We may still see an increasing number. We are carefully looking at how it's evolving in NCR and in the other regions. And at this point of time, it's too premature to assume that we have reached the peak. We need to be careful in assessing and jumping to conclusions. What is critically important is we reduce the opportunity for virus transmission by following the minimum public health standards, by reducing close contacts, by early isolation and quarantining if you know that you are having symptoms and you have been a close contact so that we minimize the opportunities for virus to spread. Sang-ayon din ng DOH na ang naitalang mas mababang kaso noong Martes ay hindi pa hudyat ng pagbaba ng kaso sa bansa. Isang dahilan nito ay maraming laboratorio ang hindi pa nakakapagsumite ng kanilang ulat sa kagawaran. Premature. Kaya lang naman mababa yan. Tandaan natin, galing yan sa Sunday testing output. And usually Sunday, mababa ang testing output. Yung iba sarado, tapos of course yung iba maraming mga nag-isolate dahil may symptoms, yung iba nag-quarantine because na-expose. So this is not an indication that the peak is over. We might still be in the acceleration phase of our surge. No, I cannot say for now whether it's the beginning of a downtrend. Nakabantay naman ang pamahalaan sa sitwasyon sa bansa kung lalo pang tataas ang kaso sa mga susunod na araw. Kapag patuloy na lumobo ang kaso, mapupuno ang mga ospital at magkukulang ang manpower ng mga healthcare workers. Dito muling magpapasya ang pamahalaan kung lalo pa bang hihigpitan ang ipinapatupad na alert level system sa iba't ibang panig ng bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 28 lugar pa sa bansa ang isa sa ilalim sa COVID-19 Alert Level 3 simula bukas. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas sa mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Para po sa detalye, naritong ulat ni Rosa Nicos.
Inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang paglalagay ng mas marami pang bahagi ng bansa sa ilalim ng mas mahigpit na COVID-19 Alert Level 3. Epektibo ito mula araw ng Biyernes, January 14 hanggang 31, 2022. Sa Luzon, nasa Alert Level 3 ang mga probinsya ng Benguet, Kalinga at Abra sa Cordillera Administrative Region, La Union, Ilocos Norte at Pangasinan sa Region 1, Nueva Vizcaya, Isabela at Quirino sa Region 2, Nueva Ecija at Tarlac sa Region 3, Quezon Province sa Region 4A, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro sa Region 4B at Camarines Sur at Albay sa Region 5. Sa Visayas naman, Alert Level 3 ang Bacolod City, Aklan, Capiz at Antique sa Region 6, Cebu City at Mandaue City sa Region 7 at Tacloban City sa Region 8. Samantalang sa Mindanao, nasa Alert Level 3 na rin ang Cagayan de Oro City sa Region 10, Davao City sa Region 11, Butuan City at Agusan del Sur sa Caraga at Cotabato City sa BARMM. Mananatili naman sa Alert Level Classification ang ibang bahagi ng bansa. Ngayong araw nakatakdang magpulong ang IATF para naman sa alert level na ipatutupad sa Metro Manila at iba pang karatig probinsya. Nakatakda ng mapaso ang alert level 3 sa January 15, 2022. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Commission on Higher Education na maaari pa ring desisyonan ng mga institusyon ang pagpapatupad ng Phase 2 ng limited face-to-face classes sa mga lugar na nasa COVID-19 Alert Level 3. Samantala, ang Department of Education naman ay magpapasya pa lang sa January 15 kung ibabalik ang limited physical classes. Ang detalye mula kay JP Nunez. Sisimulan na sa January 31 ang Phase 2 ng limited face-to-face classes para sa lahat ng degree courses sa higher education institutions. Batay ito sa anunsyo ng CHED at aprobado umano ng Department of Health. Subalit umani ito ng sari-saring batikos lalo na ngayon na tumataas muli ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa lalo na sa Metro Manila. Marami ang nangangamba sa posibleng paglaganap ng hawaan sa mga estudyante, guro at iba pang school personnel kung itutuloy pa rin ang physical classes kahit pa nasa ilalim ng Alert Level 3. Pero ayon kay CHED Chairperson Prospero de Vera, pwede pa rin namang ipagpaliban ng mga universidad o kolehiyo ang pagsisimula nito sakaling hindi pa rin bumubuti ang COVID-19 situation sa kanilang lugar. Anya, inaabisuhan nila ang mga university at college institution na alamin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkonsulta sa LGU, faculty at mga estudyante. January 31 ang pinakamaagang pagsisimula ng physical classes, ngunit pwede itong ilipat sa ibang petsa. Batay sa guidelines ng CHED, hindi na kinakailangan pang magpasa ng aplikasyon ang mga higher education institution para makapagsimula ng face-to-face classes. Sa halip, aakuin ng mga ito ang responsibilidad sa pagpapatupad nito, depende sa kanilang kapasidad na makapag-retrofit ng kanilang mga pasilidad at pagsunod sa health and safety protocols. Tanging mga fully vaccinated school personnel at mga estudyante ang papayagan. Ang mga partially vaccinated at hindi pa bakunado ay magtutuloy naman ng klase sa pamamagitan ng flexible learning. Kung magkakaroon naman ng hawaan o clustering ng COVID-19 cases, ibabatay ang preventive suspension sa assessment at desisyon ng Crisis Management Committee ng institusyon at dapat kumonsulta sa Local Task Force Against COVID-19. Pagdating naman sa basic education level, hihintayin pa ng DepEd ang rekomendasyon ng DOH at Interagency Task Force sa ipatutupad na mga restriction sa bansa. Dito ibabatay ang resumption ng face-to-face classes. Yung advice ng Department of Health na hintayin ang January 15 assessment, at any rate, 1 week lang naman ang difference, we wait for the assessment kasi yung sabi nila, baka magbago ang situation, magbago ang assessment ng different regions. Samantala, nilinaw naman ng kagawaran na hindi katulad ng tertiary level, walang kapasidad ang basic education na magdeklara ng sarili nitong academic break.
Ayon kay Secretary Briones, kinakailangan ng unanimous na desisyon sa bansa bago magpatupad ng academic break sa lahat mapapublic o private school man. Bagaman may mga ulat na may mga guro at school staff na nakakaranas ng sakit, tiniyak naman ng DepEd na tinututukan nila ang pagbibigay ng atensyong medikal sa mga ito. Una, we have our clinics. And usually schools have their doctors, they have their nurses. Pero right now, talagang overstretched ang ating health personnel. For example, Pasig, kung hindi na namin kaya, yung mga quarantine, etc., rene-refer namin doon sa kanila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga barangay na gumawa ng inventaryo o listahan ng mga residente na hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Ito ay kasunod ng anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na paghihigpit sa mobility ng mga hindi pa fully vaccinated. Para po sa detalye, naritong ulat ni Rosa Licos. Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng ordinansang nagtatakda ng restrictions sa mga hindi pa bakunadong individual. Kaugnay nito, nagbigay na ng direktiba ang Department of the Interior and Local Government sa mga barangay na magsumite ng listahan ng kanilang mga residente na hindi pa nakakatanggap ng COVID-19 shots. Kasunod ito ng anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang paggalaw ng unvaccinated individuals. Para po masiguro natin yung datos natin ng mga unvaccinated, nagpalabas po si Secretary Anyo ng Memorandum Circular para magsagawa ng inventaryo ang lahat ng mga barangay sa buong bansa para malaman yung mga hindi pa nagpapabakuna sa mga barangay in line with the pronouncement of the President. Sa Metro Manila, halos lahat ng lungsod ay nakapagpasa na ng kanilang ordinansa na naglilimita sa mobility ng unvaccinated residents. 3 local government units na lang ang hindi pa nagpapasa ng ordinansa, partikular na ang Pasig, Navotas at Makati ayon sa DILG. I would expect USEC in the next few days ay all 17 LGUs in Metro Manila will have their own enforcing the President's directive. Inaatasan ng mga barangay na magsagawa ng inventory ng unvaccinated at magsumite ng ulat kaugnay nito sa local DILG office buwan-buwan. Samantala, bukod sa Metro Manila, inaasahan ding magpasa ng katulad na ordinansa ang mga probinsya. Ito ay matapos maglabas ng resolution ang League of Provinces of the Philippines na humihikayat sa mga miyembro nito na sundan ang ganitong hakbang. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalo pang kumakalat ang Omicron variant of concern sa buong mundo. Sa sobrang bilis ng hawaan, halos lahat ng bansa sa Europa ay nakapagtala na ng kaso ng Omicron. Maging sa Central Asia, lumalaganap na rin ang naturang COVID-19 variant. Ang detalye mula kay Aiko Miguel. 147 bansa na ang may kaso ng Omicron variant sa ngayon. Ayon kay WHO Regional Director for Europe, Dr. Hans-Henrik Klug, sa 53 bansa sa Europa, 3 na lang ang hindi pa nakakapagtala ng Omicron case. Batay sa huling datos, 7 milyon na mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Europa sa unang linggo pa lamang ng taon. Today, the Omicron variant represents a new west-to-east tidal wave, sweeping across the region on top of the Delta surge that all countries were managing until late 2021. How each country now responds must be informed by its epidemiological situation, available resources, vaccination uptake status, and socio-economic context. Apektado na rin ng Omicron maging ang mga bansa sa Central Asia, kabilang na ang Kazakhstan at 4 pang bansa. Unang natuklasan ng Omicron sa South Africa at Botswana. November 26 ito tinukoy ng World Health Organization na variant of concern dahil nasa 50 ang mutations nito
at 3 hanggang 4 na beses na mas nakahahawa kumpara sa Delta variant. Naging mabilis ang pagkalat nito sa United Kingdom at United States. Ayon kay Dr. Klug, sa sobrang bilis ng pagkalat ng Omicron, inaasahang maapektuhan ang kalahati ng populasyon ng Europa sa mga susunod pang linggo. It is quickly becoming the dominant virus in Western Europe and is now spreading into the Balkans. At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts that more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks. Data collated in recent weeks confirms that Omicron is highly transmissible because the mutations it has enable it to adhere to human cells more easily. And it can infect even those who have been previously infected or vaccinated. Maliban sa South Africa na pababa na ang kaso, patuloy naman ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Europa, Amerika at iba pang panig ng Asia gaya ng India at Vietnam. Sa ngayon, ang Gauteng, South Africa na siyang epicenter ng Omicron doon, pababa na ang kaso matapos ang 50 araw. Mas mabilis ang pagtaas ng kaso nitong nagkaroon ng Omicron kumpara sa pagtama ng Delta variant, ayon sa mga eksperto. Ngunit mas mabilis namang bumaba ang kaso kapag umabot na sa peak nito. Ito rin ang binabantayan ngayon ng Department of Health dito sa Pilipinas upang makita kung kailan magiging pababa ang mga kaso sa bansa. But of course, we pray, we are doing our best to hopefully contain this the soonest possible time and then mag-decelerate na kaagad. Like what happened in South Africa. Mabilis tumaas, mabilis bumaba. 4 weeks lang yun. So I hope we follow the same trend or pattern. Noong Delta surge, umabot sa 26,303 ang naitalang pinakamataas na kaso sa Pilipinas noong September 11, 2021. Ngunit sa kasalukuyang Omicron surge, sa sobrang dami at bilis ng hawaan, nakapagtala ng panibagong record high ng COVID-19 cases sa bansa. Pumalo ito sa 33,169 noong January 10. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglalabas ng bagong COVID-19 vaccine ang kumpanyang Pfizer ngayong taon laban sa Omicron variant. Ngunit ayon sa isang opisyal ng World Health Organization, maaaring huli na ito para sa mga bansang nakakakita na ng muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 gaya ng Pilipinas. Para sa detalye, naritong ulat ni Hardin Delgado. If you're talking about manage the spread of the variant in countries that are already seeing a surge, it may be too late. Posibleng huli na para sa mga bansang nakararanas ng pagdami ng kaso ng COVID-19 ang ilalabas na Omicron-specific vaccine. Ito'y matapos ianunsyo ng pharmaceutical giant na Pfizer sa isang panayam sa Estados Unidos na may dinedevelop itong bagong bersyon ng COVID-19 vaccines na epektibo kontra Omicron variant. Bagaman hindi pa malinaw kung kakailanganin ito, nakahanda raw ang kumpanya na ilabas ang Omicron-specific vaccine Marso ngayong taon. Ayon kay World Health Organization o WHO, Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyasinghe, maaring makatulong ito sa mga magkakasakit dulot ng Omicron variant. Ngunit baka huli na rin para makontrol ang pagkalat nito sa mga bansang nakakakita na ng pagtaas ng COVID-19 cases gaya ng Pilipinas. Paglilinaw ni Dr. Abiyasinghe, ang lahat ng mga bakunang nakalista sa WHO ay epektibo para maiwasan ang pagkakaroon ng malalang kaso ng COVID-19 at pagkamatay. At ang kailangan ngayon, bakuna na kayang mapigilan ng pagkahawa ng mga tao ng kahit mild symptoms. The new type of vaccine, what we are looking for is a vaccine that can prevent people from getting infected with mild symptoms. We're not quite sure whether an Omicron-specific vaccine will be useful for new future variants. Una nang sinabi ng Food and Drug Administration na kailangan pa ring mag-apply ng bagong emergency use authorization para rito upang matiyak ang kalidad ng bakuna. Sa ngayon, prioridad ng global community ang pagtuklas sa bakuna na makapipigil sa mismong pagkahawa sa COVID-19. Nasa 43 pa rin ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa Pilipinas. 21 ang local cases habang 22 ang galing sa international travelers. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang
aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ipagpaliban ng 4 na araw ang pagbabalik eskwela, muling itutuloy ang in-person classes sa mga public schools sa Chicago matapos aprubahan ng Teachers Union. Alamin natin ang detalye ng balita kay Chris De Leon, live mula sa Chicago, Illinois, USA. Magandang umaga sa iyo, Chris. Good morning, Kuya. Good morning, Beth. Halos isang linggong pinagdebatihan bago tuluyang inaprubahan ng Chicago Teachers Union House of Delegates ang muling pagbubukas ng in-person classes sa mga pampublikong paaralan sa Chicago. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng ilang mga guro at kawani ng paaralan dahil sa banta ng COVID-19 sa mga mag-aaral at sa school staff. Kaya naman bumuo ng plano at naglatag ng mga kondisyon ang House of Delegates upang ligtas na maipatupad ang face-to-face classes. Kabilang dito ang pagbabalik sa remote learning kapag tumaas ang bilang ng mga hindi papasok na mga estudyante at school employees dahil sa pagkakasakit o pagka-quarantine. Gayon din ang pagtaas ng community COVID-19 transmission sa lugar. Ang panukala ay inaasahang mapupunta sa rank and file at muling pagbobotohan ng Union ngayong linggo. Nagpapasalamat naman si Chicago Mayor Lori Lightfoot sa lahat ng sumuporta sa pagbabalik ng in-person classes. Samantala, nais naman ng pamunuan ng Union na mas paigtingin ng mga paaralan ang mga ginagawang hakbang nito sa pamamagitan ng dagdag ng mga testing, paglikha ng remote learning metric measures, pagsusuot ng KN95 mask para sa mga staff at estudyante at dagdag na contact tracing bilang bahagi ng infrastructure for safety and accountability sa komunidad ng paaralan. At yan muna ang balita mula rito sa Chicago, USA. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Chris De Leon. Malaking hamon ngayon sa ilang mga ospital sa Ontario, Canada ang kakulangan sa mga doktor at nurse dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa probinsya dulot ng Omicron variant. Alamin po natin ang detalye ng balita na yan mula kay Bianca Quijano, live mula sa Toronto, Canada. Yes, Bianca, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Angela. Plano ng Ontario, Canada na mag-deploy ng internationally educated nurses sa long-term care homes at hospitals bunsod ng epekto ng Omicron variant sa mga health workforce at patuloy na pagtaas ng kaso nito. Ayon sa health officials ng probinsya, makikipagtulungan sila sa Ontario Health at College of Nurses of Ontario para makapagbigay ng suporta sa healthcare settings na nangangailangan ng tulong, particular na ang mga nagkukulang sa mga staff tulad ng registered nurses and doctors. Ang mga ito ay magkakaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sa healthcare settings sa ilalim ng mga regulated healthcare provider. Dagdag nito na higit sa 1,200 internationally educated workers ang interesado na mag-participate sa plano na ito ng pamahalaan. Ayon kay Deputy Premier at Minister of Health Christine Elliott, simula na mag-umpisa ang pandemya ay patuloy ang trabaho ng mga ospital sa Ontario. Tiniyak naman nito na magpapatuloy ang suporta sa health sector at bibigyan ang mga ito ng resources upang tulungan ang mga pasyente. Sa ngayon ay nasa halos 896,000 na ang kabuang kaso ng COVID-19 sa probinsya at umabot na sa 33,900 ang total hospitalized patients ayon sa pinakabagong tala ng pamahalaan. At yan muna ang latest mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa inyo sa Pilipinas. Thank you, Bianca Quijano. Dinismiss ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon ng PDP laban Kusi Wing na muling buksan ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC at ipagpaliban ang pag-imprenta ng mga balota kaugnay sa 2022 elections. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dante Amento.
Hindi pinagbigyan ng COMELEC ang petisyon ng PDP laban Kusi Wing na isinampa noong December 31, 2021 dahil sa kawalan anya ng merito. Ayon kay COMELEC spokesman Director James Jimenez, hiniling ng kampo ni Kusi na buksan muli ang paghahain ng COC at ipagpaliban ang pag-imprinta ng mga balota para sa 2022 national and local elections. Iginiit ng grupo ni Kusi na ang COC filing noong nakaraang October 2021 ay walang batayan. Nais din nilang ipagpaliban ang ballot printing dahil may mga nakabinbin pa umanong mga kaso sa COMELEC ang hindi pa naresolba. The petition had in fact ignored a bunch of other preparatory activities that made it necessary for the schedule to be set the way it was. So because of this, because the grounds being raised were not meritorious, the petition was denied. Tumanggi naman si PDP laban Kusi Wing Secretary General Attorney Melvin Matibag na magkomentaryo sa issue dahil wala pa niya silang natatanggap na kopya ng resolusyon. Hindi rin pinagbigyan ng COMELEC ang petisyon na inihain noong December 10, 2021 ng National Coalition for Life and Democracy na layong ipagpaliban ang halalan sa 2025 dahil sa bantaan nila ng COVID-19. Samantala, inaasahang isa sa pinalaman ng COMELEC ang listahan ng mga aspirant para sa 2022 elections sa January 15, Sabado. Kasunod nito ay sisimulan na ng komisyon ang pag-iimprinta ng mga balota na gagamitin sa halalan. Ang estimate natin dito is matatapos yung ating final ballot phases by January 15, which means final ballot phases means yun na yung final list of candidates. And we hope to be able to start printing by around January 7. Dante Amento, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng ilang presidential aspirants ang mga iba't ibang issue sa bansa tulad na lamang ng polisiya sa paghihigpit sa paglabas sa mga hindi bakunado kontra COVID-19. Samantala, dumistansya munang magbigay ng kanyang reaksyon sa mga usaping politikal si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Para po sa detalye, naritong ulat ni Nel Maribuhok. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang Luneta kahapon kung saan sisimulan na ngayong araw ang booster vaccination drive. Mula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Unang 300 four-wheel car ang pagsisilbihan ng naturang vaccination drive. I-innovate natin itong vaccination drive-thru dito sa Luneta. No? Imbis na first dose, second dose lang, gagamitin natin siya ngayon na booster vaccination drive-thru site. Nang subukan tanungin si Yorme ukol sa isyu sa umano'y data breach sa COMELEC, tumanggi muna siyang sumagot sa mga usaping politikal. Kanina na eleksyon, basta ako na muna, yung eleksyon kanila na yan, saka na ako dyan, please. Tinutulan naman ni Senator Manny Pacquiao ang paghihigpit ng pamahalaan sa paglabas ng bahay ng mga hindi bakunado kontra COVID-19. Nanawagan siya sa Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Transportation at sa mga lokal na pamahalaan na huwag pilitin ang mga tao na magpabakuna kung labag sa kanilang paniniwala. Sa halip, kumbinsihin na lang sila at pagpaliwanagan sa kahalagahang dulot nito. Dagdag pa ni Pacquiao, huwag silang ituring na parang mga kriminal at huwag putulan ng karapatan na makapagtrabaho o makapamili ng kanilang mga pangangailangan. Ganito rin ang pananaw ng labor leader at presidential aspirant na si Leody de Guzman. Ayon sa kanya, walang legal na basihan ng no vax, no ride policy ng Department of Transportation. Dagdag pa niya, mahihirapang ipatupad ang polisiyang ito ng transport workers dahil wala naman silang access sa database ng mga bakunado. Maglilipa na rin ang mga peking vaccination card. Panawagan ni de Guzman, pabilisin ang vaccination drives at palakasin ang healthcare system ng bansa. Nanawagan naman ang magkatambal na sina Ferdinand Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte sa Commission on Higher Education na ipagpaliban muna ang nakaambang pagtaas ng tuition na inaprubahan kamakailan para sa 56 na higher education institutions sa gitna ng nararanasan pa ring pandemya. Umapila ang dalawa sa CHED na ikonsidera na suspindihin muna ang tuition hike.
Ayon kina Marcos at Duterte, marami sa mga pamilya ang naghihirap dahil sa pandemya. Kung papayagan ito ng CHED, magiging dagdag na pasan ito ng mga magulang na maaaring magdulot para patigilin muna sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Aabangan naman ni Senator Panfilo Lacson na magiging development sa investigasyon sa umano'y hacking incident sa servers ng Commission on Elections. Ayon sa Senador, mabuting nang himasok na sa issue ang National Privacy Commission kung saan ipinatawag ang nagsulat ng COMELEC hacking story. Hihintayin ng Senador ang resulta ng investigasyon ng NPC bago magkomento uli sa issue. Sa inilabas na pahayag ni Privacy Commissioner Attorney John Henry Naga, naglabas na sila ng kautusan sa COMELEC at sa Manila Bulletin na dumalo sa clarificatory meeting sa January 25 ukol sa umano'y hacking at data breach sa COMELEC servers. Binisita naman kahapon ni Vice President Leni Robredo ang patuloy na swab cabo libreng antigen COVID-19 testing sa Payatas, Quezon City. Ito ay inisyatibo ng kanyang tanggapan ukol sa COVID-19 response. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot na sa 11 ang naaresto ng Philippine National Police. National Police umabot na sa 11 ang naaresto ng Philippine National Police na lumabag sa umiiral na gun ban sa bansa. Nagpaalala din ang pamunuan ng pambansang pulisya na hindi exempted ang mga tauhan ng Philippine National Police sa umiiral na gun ban ngayong election period. Ang detalye mula kay Lea Ilaga. 11 sibilyan na ang naaresto ng Philippine National Police na lumabag sa umiiral na gun ban sa bansa sa ika-4 na araw ng election period. Base sa datos ng PNP, 6 ang naaresto sa National Capital Region, 2 sa Region 4A o Calabar Zone, 1 sa Region 4B o Mimaropa at 2 sa Bangsamoro Autonomous Region. Hindi naman exempted ang mga pulis sa gun ban. Mag-ingat po, sumunod po tayo sa sinasabi ng batas at ng COMELEC para tayo po maging ehemplo na sumusunod sa ganitong pagkakataon na tayo ay nasa election period. Sinabi ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos na kailangang naka-uniforme at naka-duty ang mga pulis na magbibitbit ng baril. So yung atin pong mga pulis, kailangan po dala po natin yung atin pong identification card, yung uniformado at the document that would say na tayo ay may gun ban exemption. Ito po yung binigay po sa atin ng COMELEC. At yung firearms identification na magpapatunay na itong mga baril na to ay issued firearms ng gobyerno at ginagamit natin sa performance of our duties. Aniya, tanging ang mga operatiba lamang ang papayagang magbitbit ng baril kahit nakasibilyan. Ang exemptions lang po nito ay yung pong mga personnel natin na nasa intelligence o nasa anti-drug na sila ay ino-autorisa na magdala ng baril habang sila ay nakasibilyan dahil ito po ay kailangan sa kanilang ginagawang trabaho. Paalala ng PNP sa publiko, kansilado ang permit to carry firearms outside of residence o PTC-4 habang umiiral ang gun ban ngayong election period. Tanging ang may mga certificate of authority lamang o exemption mula sa COMELEC ang papayagang magbitbit ng baril. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Psalms, chapter 7, verse 10. My defense is of God, which saveth the upright in heart. Ang aking kalasag ay sa Diyos na nagliligtas ng matuwid sa puso. At yan po ang ating naging balitaan sa oras na ito. Balikan naman po natin sina Rina and Doc Joseph para sa iba pang talakayan. Take it away. Thank you sa inyo, Ate Beth and Angel.
Dagdagan lang namin yung mga balita nyo ha, dahil ako naman po ang magbabalita sa inyo. Tungkol po ito sa road closure ha, isasara na simula sa Sabado po yan, January 15 ang bahagi ng Rojas Boulevard southbound lane para bigyang daan po ang gagawing pagkukumpuni ng drainage system sa lugar. Ayon po sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, tinatayang tatagal ng 2 buwan ang road closure kaya't pinapayuhan po ang mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Para po sa detalye, makibalita tayo kay Joanne Nano. Gusto kong i-anunsyo na isasara na po ang Rojas Boulevard in 2 days. No? This is to give enough time for the motorists to be forewarned. No? Babarikadahan na simula sa Sabado ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority ang bahagi ng Rojas Boulevard. Sakop ng road closure ang southbound lane sa harap ng HK Sun Plaza hanggang paakyat ng flyover sa may EDSA Rojas Boulevard. Layo ng pagsasara ng kalsada na bigyang daan ang gagawing pagkukumpuni ng nasirang box culvert o drainage structure sa harap ng Libertad Pumping Station sa Pasay City. Paliwanag ng DPWH, hiniling nila ang full closure ng kalsada para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan at contractors, pati na ang mga motoristang dumaraan dito. For the safety of motorists and for the safety of our counterpart, yun po yung ating contractor. Kasi hindi mo naman natin maano yung disgrasya. So kapag po naka-enclose po yon yung southbound, makapagtrabaho po sila ng 24/7. Mama-maximize po namin yung aming effort at matutulungan din namin yung aming contractor na makapag-kumpuni. Dahil dito, naglatag na ng traffic rerouting scheme ang MMDA para sa alternatibong ruta ng mga apektadong motorista. Para sa mga light vehicle na manggagaling ng Bonifacio Drive, maaaring dumaan sa service road ng Buendia Avenue, kakanan ng Buendia Avenue Extension, kakaliwa ng Diosdado Macapagal Boulevard diretso sa destinasyon. Pwede ring kumanan sa may HK Sun Plaza Access Road, sabay kakaliwa sa Diosdado Macapagal Boulevard hanggang sa destinasyon, habang pwede ring dumaan mula Bonifacio Drive at kakaliwa ng Quirino Avenue. Para naman sa mga truck, trailer at iba pang malalaking sasakyan, maaaring kumaliwa sa P. Burgos Avenue, diretso ng Finance Road hanggang Ayala Boulevard, kakanan ng San Marcelino Street, dumaan ng Quirino Avenue palabas ng South Luzon Expressway. Ayon sa MMDA, maglalagay rin sila ng zipper lane sa lugar, subalit case-to-case basis lamang ito. Pero ito pong zipper lane natin, ito is case-to-case basis. Ano ba ito? Kasi hindi naman po pwedeng dire-diretso nating may counterflow lane tayo. Kasi kapag umaga po, yung pong ating southbound, lalo na po nung bago tayo, nung level, level 2 pa lang tayo, pag umaga ho, marami ang papasok. So ibig sabihin ko, kapag gano'n ang sitwasyon, hindi natin pwedeng kuhanan ng isang lane yung northbound natin. So case-to-case basis lang po ang mangyayari. Target ng DPWH na tapusin ang konstruksyon sa southbound lane sa loob lamang ng 2 buwan, habang 2 buwan rin ang target construction para naman sa northbound lane. Tiniyak naman ng MMDA na pupwestuhan ng kanilang mga enforcer ang lugar upang gabayan ang mga motorista na dadaan sa alternatibong ruta. Yan, this will be a 60-day challenge para dun sa mga motorista na dumadaan dyan sa may Rojas Boulevard, southbound nga. Kailangan dumaan sila dun sa mga alternatibong ruta muna for the meantime. O kaya yung iba baka gusto nila para makaiwas din sila sa traffic, baka pwede nilang agahan yung gising nila, pagbangon nila, papunta nila dun sa mga offices nila, diba? Para at least makarating sila on time pa rin. Kasi asahan nga po nila yan, 2 months, yung timeline nila or time frame nila para makumpuni nga yung nasira. Parang malapit yan sa may Libertad Station pumping. Nasira daw, may damage culvert ba ang tawag doon? Yun, damage culvert sa may Libertad Pumping Station. So parang prevention para dun sa hindi pa mas lalong mas grabe yung makos niya kapag pinabayaan siya. So at least ngayon may repair na silang ginagawa dyan. Pero tiis-tiis muna yung mga motorista dyan. You know, Rins, what Singapore does is pag may mga repair yan, I do not know if you notice it, Angel, when you were there when you visit.
when there is repair, they do it late in the evening to early in the morning. Yes. Then they open up in the morning. So wala talagang yung aberya. O yung cause of delay. Oo, walang abala. Ayan, tama yung bet the Tagalog word. So ibig sabihin, dire-diretso pa rin, no? Kasi maliit ng road. Singapore is not really that big. Oh. So pag i-close nila lahat, ano na mangyayari, no? So when you wake up in the morning, ayos na. Tapos kung meron pang i-repair, walang nagagawa sa umaga, siguro mga konti lang. Then the evening, Rins, they work again kasi this is where there are less vehicles, less people going around. So natatrabaho. Pwede yan. Totoo. Totoo ka dyan, Doc Joseph. And actually, now is the right time to do it. And other things na dapat nyong gawin because I don't think traffic is an issue at the moment. Yes. Dahil sabi nga rin ni Abalos, 'di ba? Sabi niya nagsi-self-regulate ngayon yung mga tao. If you would go to the streets, sabi niya napakaluwag ngayon ng mga kalsada. I wouldn't know, no? Ito ay base lamang dun sa mga balitang nakikita natin at nababasa. Because personally, hindi pa naman ako nakakalabas din ng bahay. But yun nga, streets are wide open as of the moment. Malls are also... Maluwag. Oo, walang tao, takot lumabas din yung iba. Wala ring tao yung mga malls. So I think yun yung maganda. This is the best time. Kung may mga dapat silang kumpunihin, ay kumpunihin na nila. Kasi nung pinag-uusapan natin to last year na medyo alert level 2 tayo, diba? And then everything was open, everything was going out. It was really an issue na baka matraffic yung mga pumapasok sa kanilang trabaho and whatever their business is. Talagang issue yun. Pero ngayon, as of the moment, and I think until mag-end ang January, God knows, diba? Hindi natin alam. Mainam na gawin na nila yung mga dapat gawin, mga roadworks na yan habang nasa loob ng mga bahay yung mga tao. Dahil a lot of companies right now ang nag-schedule ng mga work from home. Tsaka So before that's a good idea. Tag-ulan, Jel. Kasi pag tag-ulan na, di ba, yung mga bandang July, August, di ba, mahirap na mag-compone. At least now pa summer na, so mas maganda na simulan nga nila yung mga proyektong ganyan. Alam mo rin na Angel, Bet, bago si Bet, yung di ba yung i-segue natin, yung connecting station sa Trinoma, di ba? Di ba, Bet? Central, di ba may issue isasara yan? O sabi ko, bakit pa kayo magsasara? Inagawa nyo na ang pundasyon. Pataas na lang yan, di ba? So, you work upwards, then if you need to, to have space sa baba, then you close few days and have your workers. Ganun lang naman. Yung contractor, wala na, nagawa naman nila yung pinaka-pundasyon eh. So pataas na yung trabaho mo. Bakit mo isasara? Can you imagine? Mas maluwag na, diba? Mas maluwag na. Can you imagine when you close that, Bet? Oh my gosh. Parang naalala ko dati, sobrang traffic dito dun pala sa may area namin, sa may Commonwealth, no, dati. Tiis-tiis lang talaga kami for a few years. Pero ngayon, mas medyo lumuwag na, kung mapapansin nyo. Mas lumuwag na siya yung daloy ng trapiko. But it was, I think, 2020 until mga early last year, no? Talagang traffic dun sa may Commonwealth, tsaka pa circle area. Pero ngayon, sobrang gaan na niya. Wala na masyadong trapiko din siya. Unless may political rally na naman. Oo, tama. Malapit na mag-start. Bawal naman kasi sila doon, di ba? Pero yun gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Angel. Talagang maluwag talaga. Kasi imagine mo si Eric from BGC to Bulacan 1 hour. Di ba? Normally, kunyari, pre-pandemic ilan? Sa'yo na, mga 2 hours. Kaya yan talaga, yan yung 2.5 pag traffic. Depende sa traffic. Pero yung isang dire-diretso, siguro mga 1 hour 50 minutes, ganon. Or hanggang 2 hours, yung normal. Pero ngayon, nagulat ako one time, 7 o'clock umalis. Nandito kayo, bumubusina na. Nandito ka na, sobrang bilis, no? Takot ang tao sa takot ang tao sa Omicron, sabi niya. Kasi maluwag daw talaga. Hindi ka talaga matatraffic. Totoo. At least hindi natin na-miss traffic. Totoo. Tsaka yung totoo din naman na wala ring mga masyadong pumapasok sa trabaho. Pero last weekend, meron kasi kaming kailangan bilhin sa mall. As in, sobrang kailangan na gagamitin ng Sunday. Wala. Wala kang makita. Grabe. Talagang, sobrang konti. Siguro madami ng bahagya doon sa supermarket.
Pero Mabuti naman. sarap. Oo. Mabuti naman wala na masyadong Correct. sa mall. Lumabas. Ang Kaya, atin lang, di ba, ano, Angel? Oo, Doc. Yung mga aayusin Ayusin nyo na. maigi. Ayusin yung buhay nyo. Hindi, ayusin ng maigi. Na after ilang years, butas na naman Sa yan. quality materials dapat ang gamitin. Yun ang sabihin. Quality materials at may magandang Utang na loob, maintenance. ayusin ng maigi yan. Oo. Saka make sure lang yung mga workers na kukunin nila ay mag-a-adhere sa ating minimum health Tama. protocols. Para hindi naman din tayo makadagdag dun sa mga number of cases natin every day. Correct. Tama yan. Kagaya nito, di ba, Angel? Mahigpit nang ipapatupad sa susunod na linggo ang no vaccination, no ride policy sa lahat ng uri ng pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Itinanggi naman ng Department of Transportation ang discriminatory ang kautosan at lininaw na pwede pa rin bumiyahe ang mga hindi bakunado pero bawal silang sumakay sa mga pampublikong transportasyon. Ang kabuang detalye alamin natin sa balita ni JP Nunez. Simula sa Lunes, January 17, bawal na munang sumakay sa mga pampublikong transportasyon sa National Capital Region ang mga hindi pa bakunado. Batay sa bagong memorandum na inilabas ng Department of Transportation, ang lahat ng mga pasahero ay kinakailangang magpakita ng kopya ng kanilang vaccination card bilang katunayan na sila ay fully vaccinated. Nakasaad din dito na ikokonsiderang fully vaccinated ang isang pasahero 2 linggo makalipas ang petsa kung kailan siya nabakunahan ng ikalawang dose. Maaaring ipresenta ang mismong vaccination card o ang digital copy nito lakip ang government-issued ID na mayroong address. Kasi ang sinasabi rin sa IATF, yung isa pa lang ang turok ng bakuna sa kanila ay hindi pa rin ganun ang proteksyon. Kaya nga for a 2-dose vaccine, kailangan 14 days after the second dose, administrating the second dose, para mag-take effect yung bakuna. For a single-dose vaccine naman, katulad ng mga Janssen, 14 days pa rin after maturukan sila ng 1-dose vaccine nila. Ayon sa DOTR, ang no vaccination, no ride policy ay alinsunod sa ibinabang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang paglabas ng mga unvaccinated. Layo nito na maiwasan ang lalo pang pagdami ng mga kaso ng COVID-19, lalo na sa Metro Manila kung saan laganap ngayon ang hawaan ng virus. Ngunit paglilinaw ng DOTR, exempted dito ang mga kababayan natin na hindi pwedeng bakunahan dahil sa kanyang medical condition pero kinakailangan na merong medical certificate mula sa doktor. Hindi rin ito sakop ang mga mag-a-avail ng essential goods, services at medical needs, kasama na ang mga pupunta sa vaccination sites para magpabakuna. Makikipagtulungan ang DOTR sa iba pang traffic law enforcement agencies maging sa Philippine National Police upang makapagsagawa ng random inspection sa mga pampublikong sasakyan, lalo na sa mga jeep, bus at iba pang land transportation. Samantala umani naman ng sari-saring batikos ang pulisiyang ito ng DOTR at tinawag na discriminatory at paglabag sa karapatang pantao. Sa isang tweet, tinuligsa ni bagong alyansang Makabayan Secretary General Renato Reyes ang kautusan ng DOTR at sinabing hindi ito makatwiran. Pero nanindigan ang DOTR na hindi discriminatory ang no vaccination, no ride policy at iginiit na hindi ito paglabag sa human rights. Paglilinaw ng DOTR, hindi naman nila pinipigilang bumiyahe ang mga hindi bakunado. Sa halip ay binabawalan lamang silang sumakay ng pampublikong transportasyon. I don't think there will be discrimination. We are not limiting their right to travel. Actually, ang ano lang po natin is hindi lang po they will still be able to travel, hindi lang po nila magagamit yung ating pampublikong transportasyon. May other means naman po sila. Sa tingin namin, hindi ito po violative ng rights ng bawat tao. We have to subject the individual rights of persons as to the general welfare of the public. Ipatutupad ng DOTR ang no vaccination, no ride policy habang hindi ibinababa ang alert level restriction sa Metro Manila. Doc Jo, ikaw, personally, kunyari unvaccinated ako, I'll ask you a question.
Ha? Bakit kailangan nyo pa ng vaccination card? Yung mga nakabaksin, nahawa din naman ng COVID-19, nakapanghawa din naman sila eh. Oo. Siguro ang ano natin yan, this is ang sagot ko sa'yo dyan. Because you put the public health issue on top of priority, okay? If it's a public health issue, I think the government can restrain you on a set of policies and rules, di ba? Pag naman, ikaw naman, Angel, sasabihin mo, human rights mo, ano mo, whatever. Achuchuchu, ganyan, oo. Ang tanong ko kasi, hindi ko kasi alam yung law behind that. Pero ang akin kasi, meron tayong sinasabi na public health. Diba? Public health. This is a public health emergency. So, pwede ka lang i-restrain on government transportation that is deemed public. Now, sabi nga nila, pag private, bahala ka. So, hindi kita aanoin dyan. Hindi kita i-kastigruhin dyan sa ano mo kung ayaw mo vaccinate. No? So, ang akin lang kasi, it helps government not really put a chain on you. Siguro medyo konti, but the mobility of those that are unvaccinated and to prevent them from being sick and being hospitalized because they are now part of the category of more vulnerable. Hindi sila critically vulnerable because they are individuals who are more vulnerable. Pero kasi meron tayo, Angel, na mga grupo na hindi naniniwala, ganon. Ang akin lang kasi, kung hindi kayo naniniwala, then you set a system na hindi kayo makakaabala sa publiko. Diba? Thank you so much, Mr. Tama, Secretary. Yes. Your question. Next question from Good Morning Kuya, we have. Pero but seriously speaking, totoo yan. Kaya ngayon nga, ewan ko kung nasama ba yun sa sa advisory natin, yung Quezon City Government, naglabas sila ng announcement yesterday na magbigay sila ng 2,000 pesos na incentive sa mga vendors and market employees, Kasi usually daw ang nagiging dahilan ng mga vendors and mga market employees, hindi sila maka-absent for vaccination day. Sayang yung kikitain nila. So the LGU ng Quezon City, bayaran sila ng 2,000 for the day para makapag-vaccine na sila dun sa mga hindi pa nakakapagpa-vaccine. So that will run until January 31. So yan yung mga incentive nila para sa mga unvaccinated pa. Unvaccinated pa na kahit hindi vendors or para dun lang sa mga vendors? Para sa mga vendors yung incentive na yun. Siguro Kasi marami pa eh. Oo, siguro sa data nila yun talaga yung marami. No? Yung dun, ako naman, ang tingin ko naman dun sa mga ayaw magpabakuna, okay po, karapatan nyo po yan kung sabi ninyo. Pero karapatan din naman namin maging safe. Diba? Karapatan din namin makakita ng bright future, diba? Na hindi na mag-mutate itong virus na ito. Diba? Pare-pareho ganun talaga. Meron kayong karapatan, meron din kaming karapatan. Dapat pareho na serve, diba? Pareho na serve. Human rights comes with the responsibility. Yes, correct. Human rights comes with the responsibility to be considerate for each other. Yes. I always say si Tito RJ, lagi ko siya, ito talaga naaalala ko sa kanya, may karapatan kang magtaas ng kamay, pero karapatan din ng katabi mo na hindi mo isundutin yung ilong niya pag tinaas mo yung kamay mo. Yun yung sinasabi niya palagi pag magdating sa akin. Di ba? Karapatan ko. Talaga. Understand ko, pero you stay at home. Yes, agree, mga Madam Secretaries, diba? Hindi pa ba kayo nako-convince? Hindi pa ba kayo nako-convince na ang dami nagkakasakit ngayon is more on the unvaccinated? Yun nga daw yung mga risk, diba? Nagkasakit din naman yung mga vaccinated. Ano pa pinagkaiba? Pero hindi naman ganun kadala yung iba. High-tech sila, nagpapagaling. Ano lang kasi, lumiliit bet kasi yung mobility nila. No, the chance for them to move around becomes so small. That is why medyo maingay sila. 'Di ba? Now I think that is right for the governments to impose that. Kasi ganun talaga, 'di ba? Gusto mo mag-travel, parang ganun yan. Gusto mo mag-travel, 'di ba, Angel?
Yeah. Wala kang pera, wala kang dokumento. Bakit ka Bahay ka. magta-travel? Hindi ka pwede mag-travel, lalo na ngayon. Yeah, kung Mas nakalusot ka dito, when you go to another country, hindi ka makakalusot. Correct. 'Di ba? They Totoo will yan. scan you and ano sasabihin ng mga, let's say hindi ka na vaccinate. Pumunta ka ng Europa in a country that needs to be vaccinated. Magwawala ka doon? Sabi mo, human rights, baka ipulis ka. Papawiin ka. Doon ka mag-human rights sa Bulacan. Sabi mo, mataw ka. Bahala ka dyan, magtalak ka dyan sa immigration namin hanggang gusto mo. Can you do that? No. Kasi this is selfish. I'm not saying maano na naman ako dito. No, you have to look into others yung concern. Kagaya sabi ni Beth, 'di ba? Kung ikaw ayaw mo, gumawa ka ng paraan to keep others safe. 'Di ba? Oh, 'di ba maghanap kayo ng area nyo, kayo magkumpul. Huwag kayo mag-join. lumabas. Oo. Mas mahirap ngayon lumabas, pati mga establishment, they check on your vaccination card. Yung iba, they won't allow you if you don't have the vaccination card. Yeah. Yung mga planning for travel in the future, diba? Kasi I know there are people who traveled na in the past years kahit may pandemic. Sobrang strict ng requirements. You have to be vaccinated, diba? For you to be able to cross another border or to cross another country. So ang ano lang nila dyan, dapat i-implement nila lang maayos yung pagkukuha ng vaccination card. Because during, bago tayo, pre-holiday, bago tayo nag-holiday, tas nag-search ulit ngayon, makikita mo, if you go to an establishment or a mall, diba? Mapakita mo lang ng ganyan yung vaccine card mo. Okay, alis, okay ka na, pass ka na. What if yung nagdala nun fake? Kasi we have to be honest, we have to be really candid about this na may mga nagbebenta po ng peke na vaccine card sa market, wala tayong kakilala pero alam natin na meron. Kaya kailangan Angel, mahal at 15,000. Talaga? Wow, Mahal pala. I know. Naku, yayamanin. Oo nga. Isang araw mo alam mo ba, 150,000 yun? Oo, diba? So kailangan, so kailangan, Quezon City may seal. Oo, may mga seal yan, di ba? Nakita nagdagdag yung Quezon City. Well, at least for us, I can say that because may ano na ako niyan I'm from Quezon City, so alam ko yon. Pero for other town or city, hindi ko alam masyado. Pero yung sa Manila, para siyang driver's license. Hard siya. Ganda. Oo, hard siya, maganda. So, alam ko may mga security features yun. You just have to make sure, siguro pag-isipan ating mga LGU mayors, diba, paano yung, or IATF, paano yung pag-check mismo ng mga establishment to make sure na legit and certified yung kanilang mga vaccine cards na ipinapakita. Otherwise, this is just going to be a lip service again dahil maraming mga tao na pupunta dyan at fake lang yung vaccine card na dala-dala nila. Mahirap yung gel. Kasi kunwari, nung lumabas ako nung Saturday, titingnan lang Kasi hindi nila scrutinize. Pero yung sa Marilao local government, Marilao dito sa Bulacan, but they're asking for ID just to make sure na pareho yung ID mo, sa'yo talaga yung vaccination card. Pero hindi mo pa rin hindi kahit scrutinize sila, ay ganito pala sa Quezon City, hindi naman nila alam. Wala naman sila. Kung fake card. Kaya mahirap. Meron akong isang na lang, Doc Joseph, na sa isang mall nung before din na bago tayo nag-search ngayon, na okay yung ginawa ng isang security guard naman. Kasi hindi naman lahat pare-parehas. Yung isa, sabi niya, nung nilabas, magkasama silang dalawa, magkasama yung dalawang magjowa ata yun. Tapos, inintriga pa Tapos nagpakita sila ng vaccine card. Tapos yung isang kasama niya, ayaw niyang papasukin. Only to find out na first dose pa lang pala yung kasama niya. So at least nalaman mo na ginagawa ng security guard, ayaw niya papasukan kasi hindi siya fully vaccinated. So yung isang kasama lang. So nakikiusap na bukas naman daw yung second dose niya, ganyan. Hindi pa rin po kasi ang mandated sa amin ay papasok po fully vaccinated already. Hindi po kayo vaccinated, walang fully vaccinated, so hindi po kayo papapasukin. So, in that case, at least ginagawa ng security guard yung kanyang trabaho and mami-minimize yung ating fear na may mga makakapasok na hindi fully vaccinated. Alam mo, Angel,
Ako suggestion before reads. Magpataw ba topic kayo? In order to prevent yung mga fake vaccination cards, sa kaawa yan during travels, or yung back certificate, whatever. Feeling ko kasi magaling ang mga Pilipino nagagawa ng paraan yan, maging peke yan. You have to send yung loading ng data should be very concise para ma-centralize. Then put a centralized QR code. So pag may eventually in the future you will scan, 'di ba meron tayo rin sa mga scan ng LGU pagpasok mo. Pag in-scan yan, malalaman Angel na tunay yan vaccination card mo. Exactly. Ganun rin kasi merong database. Yeah, this is my suggestion. So habang hindi pa masyadong flooded, pwede na nilang start to try. Ang dami-dami naman IT dyan, di ba? Pwede nila siguro gawin. Kasi, actually, I was gonna say that also, Doc Joseph, yung kailangan standardized na yung vaccine natin. Kaya lang, imagine me, ako, nagpabakuna ako, first and second dose ko, even last year, first half of last year, pero hindi pa rin ako nakaregister sa ganyan. So, kailangan talaga, parang kailangan dagdagan nila yung mga IT nila, dapat talaga, on time yung paglabas din nila ng mga vaccine nila. Like ako, I had to follow up a couple of times, siguro more than 5 times na ako nagpa-follow up na bakit wala pa rin akong vaccine, di ba? Wala pa rin ako na ipapakita. Kasi I think yun yung pinaka-standard natin na pwede natin gawin yung vaccine natin. Alam mo, possible yun. Possible yun kasi yung napuntahan ko na mall sa Quezon City at saka sa Mandaluyong, ini-scan yung QR code. Yes. Tapos makikita nila na yung record. So, it's possible, Lina. What I'm trying to say is there's an app that it can be done. It can be done. Pero merong app na pwedeng gamitin when they scan your code, lalabas doon talaga na ikaw ay registered. Kasi kaya ng LGU kaya ng Quezon. Hindi ako nagawi. So Mandaluyong and Quezon City lang yung napuntahan ko. They scan your QR code ng dun sa kunwari Mandavax, di ba? Ganun. Yes, sa QC ganyan din. Scan lang. Mandaluyong QC and Mandaluyong pa lang yung napuntahan ko. So yun, nasa scan nila at nakikita nila yun. At saka Green Hills, San Juan. Nakaka-scan din Pasig sila. tsaka Mandaluyong, naka-tie up sila. Yung isang code lang yung gagamitin Valenzuela, mo. pwede. Valenzuela. Alam mo, ginagawa na yan sa lahat ng ibang bansa. I don't know if kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng problem. I just don't remember yung mga details. Pero, di ba, ayaw tanggapin yung vaccine ng isang traveler ng US ba or Canada, if I'm not mistaken. Nakalimutan ko na. Kasi nga, hinahanapan tayo ng standardized na na vax card. Wala. Kasi wala tayong standardized na vaccine. Kaya naging issue yan, di ba, sa Senate and etc. Sana nga daw gawin ngayon na magkaroon tayo ng centralized talaga na when you travel or even here lang tayo, interzonal travel lang tayo, talagang standard. I think if that's the case, mas mahirap yun, security proof yun, di ba? Mas mahirap na madaya kung meron tayong specific standard. May data ka Tsaka may database may ka. master list ka. Dapat bilisan yung mag-upload. Si Rina, wala pa, nauna pa sa akin. Nakaliman na ako. Diba? August ako nag-second dose. Nasa ako, vaccine na ako. Pero QC din ako. July ako parang July ako natapos. May booster na ako, wala pa akong vaccine, 'di ba? Tapos ang ginawa ko, nag-upload pa talaga ako. Kailangan kasi for you to be able to report na wala ka pang vaccine, registered ka. Upload mo yung first dose mo, a picture ng first dose mo, second dose mo, at saka yung ID mo. Dapat yung ID mo i-upload mo rin doon. Pero nakailang 5 days daw. Pag 5 days daw kailangan magpa-follow up ka. Nakailang follow up na ako, more than 5 na. Kasi gusto ko nga makuha yung vaccine ko. Until na, wala pa rin po. Kasi kulang daw yung tao nila dyan. Nag-apologize naman sila sa aking email. Ayan. Oo, ang tagal na nga Pero ito moving forward naman tayo, good vibes naman po tayo. Isang mag-asawa naman po sa Benguet Province ang humiling na sana ay matulungan sila sa kanilang ekstrang pinagkakakitaan na pagtitinda po yan ng barbecue. Makatutulong ang pagkakaroon ng dagdag puhunan para maitaguyod po ang kanilang mga anak at makapagpadala rin sa kanilang mga magulang. At dahil MCGI cares, ang hiling nila ay natugunan sa awa at tulong ng Diyos. Alamin natin ang kanilang kwento sa report ni Ninya Armilio.
Minsan po kasi pag nagsahod minsan, maraming kaltas, wala nang may matira mang kunti. Tapos pag minsan ang inaalala ko rin pag nangihingi po yung magulang ko, hindi po agad-agad makakabigay kasi kulang din po yung ginikita namin. Mabigat sa kalooban ni Marjorie na hindi makatulong sa mga magulang na may katandaan na sa madalas na pagkakataon dahil sila man ng kanyang asawa ay kapos din. Trabahador sa flower farm sa umaga, vendor ng barbecue sa hapon. 8 oras sa piling ng mga bulaklak at ang ekstrang panahon ginugugol sa pagtitinda. Ito na ang naging paggawa ng mag-asawa para kumita mula madaling araw hanggang gabi. Alas 4 ng madaling araw, gising na po, tapos bababa dito sa area, dala-dalang flashlight. Igising po ng daling araw para po ma-prepare yung mga ititinda po namin. Lilinisan, iluluto. Tas ito, tas sa hapon galing po ng trabaho, diretso na po namin ng titinda. Mga alas 4 hanggang alas 7 po. Nung titinda-tinda po kami, doon po namin makukuha minsan yung pang araw-araw na gagamitin. Yung panganay siyang nagbabantay sa 2 maliliit. Tubong Mindanao, dayo sa Benguet. Mahigit 1 dekada nang naninirahan sa Atok Benguet ang mag-asawa, kapiling ang 3 anak. Nais lamang ay maituloy ang napasimulang negosyo. Maliit, subalit makatutustos na sa mga pangangailangan ng mga bulilit. Yung dagdag puhunan po, lalo na po sa sa araw-araw sa pagkain ng aming mga bata habang naiwan sa bahay. Mabigyan agad namin sila ng pagkain. Kung nagugutom sila, mayroon silang makakain agad. Umabot sa Atok Benguet ang pagtulong ng Members Church of God International upang bigyang katuparan ang hiling ng mag-asawa. Ito ay gawa ng makapangyarihang Diyos Ama. Salamat po sa Diyos sa biyayang natanggap namin, sa mga kapatid po na pumunta po dito na handang tumulong po sa amin. Salamat sa Diyos. Makakatulong po ito sa amin sa araw-araw na mga pangangailangan po namin sa pamilya, sa lalong-lalo na po sa mga anak namin. Sakali man, baka sakaling makatulong din kami sa iba. Sa tulong po ng Diyos, pagsisikapan ko pong mapalago. Magsisipag po. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob, sumapit ang araw na nabigyan ng katuparan ang hiling ng mga parkwelyes. Naway patuloy na maging maliit na kasangkapan ang MCGI sa pagpaparating ng Diyos ng kanyang kabutihan sa kanilang nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Ang MCGI patuloy nagagawa ng may kaaliwan. Dahil MCGI cares. Maraming salamat po sa Diyos sa lahat po ng pagtulong nyo sa
Siyempre dun sa mga kababayan po natin na nangangailangan sa panahon po ngayon. Ang MCGI naman parati po natin maaasahan yan, di ba? Wala silang pinipili anumang relihiyon, ano man ang inyong paniniwala, ano man ang inyong status sa buhay, di ba? Wala silang pinipili. Basta yung makatulong sila, yun yung hangad nila, di ba? Nang walang hinihinging kapalit po yan. Salamat po sa Diyos sa inyo. Alright. Yan, oo. Pero ito naman maiba naman po ako ng usapan. Medyo maingay si Mikel dito sa aking background. Naririnig niyo ba? Parang may rumble dyan. Oo, hindi nagdadrive siya ng car niya. Ito, sa panahon naman ba ng kahirapan o problema? Dahil marami tayong kinakaharap na challenges ngayon, di ba? Yung iba, hindi natin masabi na sobra yung hirap na nararanasan nila for the last 2 years dahil nga dito sa pandemic natin, di ba? Pero maaari ba tayong magkaroon ng kahirapan, ng kaligayahan pala sa gitna ng ating mga kahirapan o kaya problema sa buhay? Come on, there's always, sabi nila, rainbow after the rain. But ano ba sinasabi ng Biblia tungkol dyan? Tanungin na natin kaagad si Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Sa dahilang hindi natin maiiwasan ng problema, hindi rin natin maiwasan ng stress. Pero we can overcome. Alam nyo, ipinagpaunan na kasi yan ng kasulatan na doon sa 16:33 ng Juan, sinasabi puro ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroong kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaigang sanlibutan. Sa English, ang sabi ron, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. You see, the word used is tribulation. It is greater than an ordinary problem. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. How can you have cheer when there is tribulation? It seems something impossible. Having cheer when you have tribulation? Let us prove that. Is it attainable? Let us read in the book of Romans chapter 5 verse 3. And not only so, but we glory in tribulations. In tribulations also. It implies that there are so many things that wherein a Christian does glory. He is delighted. There are so many things that delights a Christian. But one of them is tribulations. Let us repeat the verse. And not only so, but we glory in tribulations also. Meaning, there are so many things that they glory about. But in tribulation also they glory. Why? Knowing that tribulation worketh patience. Nakita nyo? Kung tatagalugin natin yan, hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. So tama yung sinabi ni Kristo sa una natin binasa na, be of good cheer. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, ang sabi ng Panginoong Jesus. Ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Sa panahon ng tribulation, pwede tayo magkaroon ng cheer, ng happiness, ng joy. Bakit? Kasi nakikita natin yung nagagawa ng tribulation, mga kapighatian o problema sa atin. Alin yun? Yun ang wika gumagawa ng katiyagaan. Alam niyo, sa buhay, we have to look sometimes beyond the horizon. We have to look sometimes farther than what our normal eyes can see. Dapat tinitingnan natin yung malayo. Alam nyo kung bakit. Kasi kung yun ngayon lang ang titignan mo, kumbaga hindi mo ikakalkula yung malayo, hindi mo na ma-anticipate kung meron bang magandang bunga o meron bang masamang bunga ron sa banda ron. Yung palang tribulation, yung problema, yung pala gumagawa ng katiyagaan, sabi sa Biblia. So ito ang isang talata na
tutulong sa atin para tayo maka-overcome ng stress and problema and suliranin sa buhay. Alamin natin na pagdating ng suliranin, hindi yun masamang balita. Yun ay maganda kasi yung mga suliranin, yun ang nagpapatibay sa atin. Yun ang gumagawa sa atin ng katiyagaan. Parang yung isang bata na bagong nag-aaral na lumakad, madalas madapa yun. Pero yung pagkadapa niya ang nagtuturo sa kanya para mag-coordinate yung kanyang mga muscles at saka yung kanyang movements, mabalansi niya, which will, in later years of the child's life, is very beneficial. Kapaki-pakinabang. Kasi ang sabi ng Biblia, ang kapighatian, problema, mga suliranin gumagawa ng katiyagaan. If you will not meet problems, then you will be always careless. You will always be lenient. You will always be lax. Kung wala kang nasa salubong na problema, lagi ka lang parang happy-go-lucky, hindi ka nagko-concentrate, hindi ka nag-iisip, and you will not be the best that you must be. Pero pagka nakakasalubong ka ng mga suliranin, and afterwards na-solve mo, then you are a better person. Kasi yung kapighatian nakagawa sa iyo ng katiyagaan. Kung itutuloy natin yung talata sa 5:4, ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Nakita nyo? Kaya ang problema, hindi natin dapat i-take na negatively. Bakit? May pwedeng gawing mabuti yung problema sa atin eh. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang gumawa sa atin. Siya rin ang nakakapangyari sa buhay ng mga tao. Bakit siya pumapayag magkaroon tayo ng problema? Kasi may mabuting mapapakinabang ang isang Kristiyano na nakakaunawa ng aral ng Panginoon sa magiging problema niya sa buhay. Ayan, ang mga suliranin natin, yung mga magpapatibay sa atin. Diba? Hindi naman ibibigay ng Diyos yan kung hindi talaga natin kaya. Diba? Meron akong quote na gustong-gusto dyan eh. Yung, if God brings you to it, He will bring you through it. Diba? So, ayan. Maraming salamat po kay Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. 7:48 in the morning na po. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Good morning, Kuya! Nyo ay natural na lunas sa inyong karamdaman, buksan ang isipan at palawakin ang kaalaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Sa lahat po ng ating music service providers, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Alam ko po na hindi po bilo itong kinakarap po natin krisis sa buong mundo, ang COVID-19. Pero pinili niyo pa rin po ay magpagsilbi po sa mga kapwa frontliners niyo po at sa ating taong bayan. Hindi po matatawaran yung inyong pagsasakripisyo, pagtulong at pagmamahal po para po sa inyong mabuting alikain. Tandaan niyo po na hindi po kayo nag-iisa sa labang ito, kaisa niyo po kami dahil palagi po namin kayong pinagdadasal na sana po maging ligtas po kayo. Marami pong nagpapasalamat sa inyo at nagmamahal sa inyo. At sana po gabayan po kayo ng Diyos sa pang-araw-araw niyo pong trabaho. Muli po, mabuhay po kayo at saludo po kami sa lahat po ng ginagawa niyo po para sa amin.
Sige na, ako na mag-i-intro kay Doc Joseph. Go ahead. Talaga. Pero pinapa-intro niyo siya sa sarili niya. Trabaho ka daw. Trabaho ka. Kaya gagawin na naman namin sa iyo. Ay, hindi. Hindi wala kami spirulina pag ginawa na. Ayan, Thursday po ngayon. Ito po ang patibay. Patunay na ngayon ay Huwebes at bukas ay Biyernes. Kasama po natin, walang iba, ang ating celebrity doctor. Ang sikat na sikat. Pakita mo sa ibang stasyon pero hindi niya tayo iiwan. No, never. No, In demand lang siya. In demand. Oo, in demand. Sobrang sikat. Lantito din po yan kung di nyo alam. Yan. Kasama po natin kanina pa si Dr. Joseph Lee, ang ating celebrity neurologist. Good morning, Wow. Yes, salamat sa aking mga The Emperor. Yes, sa aking mga magagandang kaibigan. Ever. Mutual Admiration Society to eh. This is forever, ever attached. Parang umbilical siya. Never. Okay. Lee in the house, yo. Yun, di ba? Live, edited yan. Ngayon, itong umaga, pag-uusapan na naman natin, continuation ng trilogy. Kayo kasi, dinidemand ninyo So ngayon, pag-usapan natin ang spirulina. Siguro alam niyo na basic what is spirulina, di ba? Alam na pag-usapan na natin yan, di ba? Alam niyo na ang work niya as a immunomodulator before, di ba? I explained that. Alam niyo na bakit siya anti-inflammatory, okay? No, so I will discuss this morning about its action as an antiviral because this is very timely in time of yung Omicron pandemic. Bakit sinasabi natin? Hindi ko sinasabi na gamot ito, pero pwede siyang maging isa sa mga yung mga suplemento o yung kasama mga sa regimen. Yeah, yung to go bag mo na vitamins, yung mga pampalakas, 'di ba, Angel? Meron tayo niyan, 'di ba, Beth? Meron tayo. Pwede siya. But this is not a drug that will really kill the virus. But sabi nga, this is a organic supplement that can help alleviate and prevent the propagation and increase in the number of viral load. So iba yun, it's your defense. Yes, Part of your defense. Okay. Yes, this is a klaro tayo dyan na disclaimer, hindi ako infectious. Hindi ako nagmamagaling, pero ako po ay isang doktor. Anyway, I'm a member of the Society of International Infectious. Ganon. So ngayon, ang natin, go tayo sa basic. No? Lagi kong gusto ko mga top A classes ko kayo kasi kaya gusto ko basic. What is in the virus? Diba? Dapat natin malaman, ang virus kasi walang nucleus. Ang nucleus kasi sa normal cell ng tao, it is a center core. Powerhouse. Parang yun ang brain. Yun ang brain. The powerhouse, Rina, is the mitochondria. Yeah, okay. But you have the nucleus that controls and keeps the cell alive. Diba? Okay. So, ang virus, wala yon. Yan ang target niya pag pumasok siya sa host. Kontrolin at baguhin ang iyong pag-iisip. Yes, Angel. The word is take over. Yan. Conquer. Di ba? Marami kayo, di ba? Mga movies. Independence Day, mga ganyan. Di ba? Nakikita mo pag nanonood kayo ng movie, di ba may mother, yung mothership. Parang mothership. So, ganun yun. May alien. Ang protection lang ng virus ay yung nucleocapsid niya or yung capsule niya is highly lipid in layer. Ano ba ang lipid? Taba. Diba? Ang hirap taba matanggal at madissolve. So it is highly lipid in layer. So wala nga siyang nucleus pero highly lipid. So mataba siya. Hindi ibig sabihin mataba yung virus. Ibig sabihin when it goes into the host, it can deform. At hindi mo siya maaring ma-penetrate easily. Okay? Now,
Di ba, Doc, yung virus may mga spikes? Okay. The spikes now and the layers besides the fat of the virus is made up of complex protein, di ba? Ang galing-galing ng virus, no? Kahit na ang sama-sama niya. Meron siyang M protein, which is your membrane, yung unang layer na nagko-cover sa kanya. You have your E protein, which is the envelope, another layer. So you have a membrane and an envelope. And yung S protein, yun ang pinag-uusapan natin 2 taon mahigit na. What is the S protein? The spike. Di ba? Spike Yung protein. mga sanga-sanga ng Sanga-sanga niya. protein mo, yun ang Yan ang spike kakapit Yes, yan ang kakapit. Yes, those are the ano. Look at the diagram. You can see how thick is the membrane, how thick is the envelope, and the spikes are all protein. You have your M, your E, and your P. Your S, di ba? Yan ang ine-explain natin sa ating mga viewers, no? Hindi ine-explain ng mga iba yan, di ba? So, ganyan. Now, there is a glycoprotein na beside the spike protein, meron siyang glycoprotein. What is glycoprotein? It is made of glucose, polysaccharide. This is the smallest form of glucose, plus all your amino chain. Diba? Amino chain. Kaya pag titingnan mo, parang itong ang sama-sama na virus, it is well established and well formed. Diba? It has a lipid, a fat layer, and several layers of protein. Diba? So paano mo siya kakalabanin? Fully armored. Ito na. Makakalaban mo siya kung merong kang substance that can penetrate through the membranes and through the layers and attach itself to the glycoprotein. Okay? Inulit ko ulit ha. Your virus has a glycoprotein. Ito yung ano nila sabihin natin ito yung pag nag-attach sa host angel, ito yung magsasak ng life form ng cell ng tao. If this is the virus, yan. If this is the host, pag nag-attach yung glycoprotein, wala. Uubusin niya yung nutrients, yung life form ng cell. Then the rest of the protein, which is ang pinakamasama dyan, yung S protein mo, which is your spike, now will go into the nucleus and control the whole cell. Naku po. Diba? Natahimik kayo, parang sabihin, ito ang gawain ng virus. So minsan alam natin, ay virus, bakit ganyan? So kita mo lang siya, umiikot siya, parang bilog, no? Mga ganyan, gano'n. It's very, very destructive once it goes into a cell, a normal host cell. Okay. So ano naman ang kinalaman ng spirulina dyan? Ang maganda kasi sa spirulina kasi, yung nahanap nila ng mga ingredients, you have your lectins. I-enumerate natin muna. You have your lectin, you have your polysaccharides, okay, that is a sugar, that is a complex sugar. Anong meron ng virus? Simple sugar, di ba? Oligosaccharides. Ito, may polysaccharide. You have your pigments, your carotene, di ba? Your astaxanthin, okay? Your phycobilirubineprotein, okay? And you have your peptides, your proteins, and your lipids, mga taba, di ba? You have your linoleic acid, your glycolipids, and your fatty acids. Di ba? So alam niyo na ha, i-repeat ko, lectin, polysaccharides, your pigments, your carotene, your astaxanthin, your peptides, your protein, your flavonoids, your glycoproteins, your fatty acids. Sabi ni Beth. Ano ngayon sa amin yan? Ano yun? Okay, ganon. Spell mo nga, charot. One after the other, they are very important. Like your lectin. What is the function of the lectin? That is an ingredient in your spirulina wherein pag naka-attach siya sa virus, it will destroy the envelope. Ano yung envelope natin? Sinabi ko sa akin, yung protein, di ba? Yung protein. Nasira.
Pag nasira niya yan, anong pwedeng gawin ngayon? Makaka-penetrate ka sa virus. So in order to stop the virus, what do? You stop the replication. Yes. 'Di ba? Yan ang ginagawa sa genome laboratory or laboratory, 'di ba? Pag na-British ka. Kasi you prevent the replication of the RNA. 'Di ba nagre-replicate na sila? Kasi nakuha nila yung cell eh. Ngayon, ang gagawin ng lectin, titigilin yon. Parang tama na. So you cut it and you prevent the replication. When you prevent the replication, you prevent the multiplication of the virus. Tama? Yes. Lectin What is your lectin yan, ha? What is the function of your polysaccharide? Very good. The polysaccharide that is present in your spirulina is the sulfate form. Ano ang sulfate form? Makikita mo ang galing-galing ng Diyos kasi na-create niya itong spirulina. The sulfate polysaccharide now will attach to the glycoprotein. Di ba nabanggit ko kanina, ang virus may glycoprotein? Remember? Besides the spike protein, which is your S protein, the spike, meron siyang glycoprotein. Ito yung glycoprotein, Angel, will suck the life form of a normal cell. So ano ang gagawin ng sulfate polysaccharide ng spirulina? Because it is negatively charged, yung glycoprotein ng virus is positive. Anong sinasabi nila? Different charges attract each other, di ba? Positive, negative. Negative, positive. So ngayon, mag-attach ngayon yung sulfate polysaccharide. Pag naka-attach niya, lilituhin niya ngayon yung glycoprotein ng virus. Di ba? Ngayon, instead na magsasak siya doon yung life form ng cell, ngayon, the spirulina will penetrate and kill or destroy the glycoprotein of the virus. Once it is destroyed, again, you open the barriers for it to be what? Penetrated. Because you have to know that the virus is so much enclosed. You have a membrane, you have an envelope, and it is highly lipid. Ang taba niya. Hindi ka makakapasok basta-basta. 'Di ba? Kahit na walang utak 'yan, kukunin lang naman yung utak ng cell which is your nucleus, 'di ba? This is how clever the virus is, 'di ba? Yan ang sinasabing, Angel, lagi ko sinasabi pag nag-uusap tayo, yung survival mode niya is to have a human live host. Diba? So yan ang gagawin ng polysaccharide natin. No? And the most high ingredients of it is yung yung calcium glycan, no? Calcium glycan is the most highly ingredients ng sulfate polysaccharide. And of course, ano bang gagawin ngayon ng yung pigments ng spirulina, 'di ba? Sinabi ko may carotenoids, meron tayong astaxanthin, 'di ba? What does they do? They are the ones that increase your lymphocytes, okay? The attack cells or the defense of the human body, 'di ba? Yung immune system, and they prevent what? Cytokine crisis, 'di ba? Remember na mention ko before yung kidneys natin, once it is disturbed at naguluhan sila because of the enormous viral load, pwede silang mag-hyperreact. Then you have your cytokine crisis. That is the first, I think, term that was discussed yung 2020 when we were having the COVID mother virus, di ba? Yung cytokine. So ito pipigilin, ito ng astaxanthin, yung pag-cytokine crisis, yung pag-increase ng lymphocytes, yung first event, lalong ipapalabas nila, and it improves the oxidation of your cells. So, ipapump in nila ng oxygen para lumakas yung cells. Pag linabanan na ng virus, sige, lumabang ka pa. Huwag kang matakot. Sige, go lang tayo, di ba? Okay.
the fatty acids and the rest of the glycoproteins that is present in your spirulina prevents replication, and destroys the viral membrane. What is the viral membrane? Di ba viral membrane natin, meron tayong M protein. It destroys it and penetrates into it to prevent replication. Okay? So, at the end of the day, when you try to see the components and ingredients of your spirulina from your lectin, which destroys, penetrates the envelope of the virus. Once you penetrate the envelope of the virus, makakapasok ka na and you prevent replication. The polysaccharides attached to the glycoprotein, di ba? Nalilito na ba kayo? The glycoprotein of the virus to penetrate and destroy the whole virus itself, di ba? Kasi positive charge ang glycoprotein, negative charge yung sulfate polysaccharide. So, di-destroy niya. Then your pigments, you have your carotene, kaya mas maganda ang kumain ng carrots to prevent viral loading. Then your astaxanthin, this is to prevent cytokine crisis, increase your lymphocytes, improve your oxidation for the cell para pump in. Anong improve oxidation, Doc? Yun ang parang iisipin mo, parang linagyan mo ng oxygen yung cell. Di ba? Kung yung tao, tinotodas ng COVID kasi nahihirapan huminga at walang oxygen, ito naman, inalagyan mo ng oxygen. Parang, ito, oxygen, mabuhay ka, lumaban ka, parang ganyan. And the rest of the substance that we've heard of, yung fatty acids, yung glycoprotein ng spirulina, yung flavonoids, they are the ones that penetrates the envelope and destroys and prevent replication. Okay. Ayun. Question. So parang it acts as a soldier for our cells, no, to protect from the virus from coming in or from hugging the healthy cells, 'di ba? Parang exactly. Kasi Okay. minsan ang natin kasi Angel is binigyan ko ng gamot, binigyan ko ng antiviral. 'Di ba? Bakit hindi makapenetrate? Because of its structure that is made. It's a bilipid, it's highly proteinous. May iba kasing mga antiviral natin, hindi ganyan ka-effective makapasok. You have to have another combination. That's why when you look at the protocol regimen of yung mga virus na nag-attack sa atin, di ba? HIV. Ito kasi ginagamit nila sa HIV, measles, mga ganon, mga cytomegalovirus. You have to destroy the walls of the virus to prevent it to replicate. Okay. Ano ba ang pinag-aaralan ng genome laboratories natin? Is the replication pattern of the virus. That is where they extract it, di ba? And it is connected from the spike protein down into the inner core of the virus. Di ba? So when you strip the spike protein, which is the S protein, dire-diretso niya, meron dyan bet na parang mga genetic replication, yung RNA, doon mo pwede pag-aralan at gawing vaccine ang isang viral spike protein. Now, alam nyo na. So, doon nila kinukuha yun. Doon. So, yung para kang pipitas ng prutas, pupitas-pitasin mo siya. Then, you have to stop that. Kasi if you cannot stop that, what will happen? The rest of the spike or the structure of the virus will constantly replicate and constantly Now, when they go into interaction with other variants, yung sinasabi nyo, they will mutate. Kaya may mutation na nangyayari. The mutation is in order for them to survive. So kung hindi mo talaga sinira ang kanilang four walls, hindi sila mawawala. They will continuously mutate and replicate. So, sabi nila, what they did with the study of spirulina is once you take it in, at least kung meron kang virus, it helps
yung iinumin mong gamot mas mabilis. 'Di ba? Tutulungin nila Agent. parang agent, parang yung gamot na binigay sa 'di ba? Yung Molnupiravir, iniinom mo 'yan. Tapos ito na yung spirulina. O sasabihin ng spirulina, sisirain ko walls ha. Pag sira ka ng walls, pasok ka agad. Pasok ka agad. Patayin mo. Yan. Ang galing-galing mo talaga na. So it should be like that kasi the problem with us because yung mga antivirals natin is not capable of doing this because the substance, of course, they are processed, diba? Hindi naman, wala silang substance to this. Yes, Angel. So if that's the case, when is the best time for you to take the spirulina? Let's say, for example, sabi mo, kunyari naka-Molnupiravir si patient 1, diba? At ganun yung sinabi mo explanation and how it works, no? So, mas mainam ba na mas mauna si spirulina before taking the Molnupiravir or there's another way of doing it? You can take it at the same time. Feeling ko kasi hindi naman siya hindi naman siya nag-work as a pharmacological drug, 'di ba? Yeah, kasi supplement na siya. Yeah, it is not a treatment per se, but it will make your immune system stronger than ever to fight. So ang atin diyan is like pag sa bansa may ginigera, you have allies, di ba? So you call your allies to help you. Kasi it is not effective if your main source, like your Molnupiravir, cannot penetrate easily. So it will take time. So in order to hasten the time at mapabilis ang action niya, you can call an ally to help you break the barriers. The barriers of the virus, I remember, which Doc, is making it difficult. Oo, parang pag sa war, 'di ba may mga front lines. Tapos yung yung mga generals mo would be in the back. And the rest, yung mga emperor mo. Kasi uuna muna yung mga front lines to attack so that you can break the barrier. Para you can break the barrier so that the generals and the other soldiers can go inside and attack. Exactly. Minsan kasi isipin nila, Angels, yung sinasabi mo yan, bakit kami mauna? Bobo ba kami? Siguro. Kasi kailangan mo kailangan mo mga general nag-iisip yun eh. Oo. But, ang sinabi natin, pag marami kayo, yung mga frontliners, maaaring hindi rin kayo ma-wipe out. You might win. There is, 'di ba? Sa war naman maaaring manalo rin, 'di ba? So ibig sabihin, the stronger the force of the barriers that can break in through the walls of the virus, the better the results of the medications that will be given. Okay, again, we will repeat, this is not a drug. This is to help you improve. Kaya minsan pag inaano mo yung mga iba, pag uy, ang ganda, okay ako, parang lumakas ako kahit na alam mo may sakit ka, nakatayo. 'Di ba? Alam mo yung parang hindi ka parang hindi ako ganoon. Hindi ko nararamdaman yung nararamdaman niya. Okay yan. Wag mo nang hanapin. Kasi may iba kasi hinahanap pa. Wag na. Bakit wala akong Pero Doc Joseph, it's okay lang na i-take na, kunwari, nagka-COVID ako. Ngayon may COVID ako. Sige na nga, sabi ni Doc Joseph, okay yung spirulina eh. So okay lang mag-spirulina na ako ngayon o dapat tinatake ko na to before ako magka-COVID? Yes, especially the milder forms, no? I'm not saying because most of my patients that I see in the outpatient, I always tell them, wag na kayo maghanap ng vitamin na iba. Ito na ang inumin nyo to protect you because of the ingredients na and so far okay naman sila. So pag okay naman sila, ibig sabihin it's working, 'di ba? So ibig sabihin importante kasi kasi yung hindi ka nagkakaroon ng severe symptoms. At okay ka. Ibig sabihin, it's helping you in some way in the immune system and in the battle wherein the virus is inside your body.
mabilis kasi talaga ang virus mag-replicate. Doc Jo, kunyari, you're taking spirulina na talaga, no? Tas nagka-COVID ka. Shall I increase the dosage of spirulina because I'm COVID? Yes, you can do. You can increase the dose, no? Because it is organic, it doesn't really cause much of a adverse effect, no, or complication. Ang maganda kasi niyan, ang mga components niya, Angel, Beth, and Dina, increase in dosage, nakakatulong rin sa katawan. So hindi siya talagang kunyari nadagdagan mo, it could go somewhere else to help comfort, no. It's like walang masyadong laban, konti lang, okay ka naman. So it can be a substance to nourish your normal cells. Diba? Diba? Parang aalagaan namin kayo para naman kayo tumibay, ha? Para naman kayo magkalakas-lakas pag dumating ang virus. Diba parang ganon? Yun. Wala naman, Doc Joseph, na mga food or mga ibang medications na bawal i-combine with spirulina as well. Like, I know may mga ibang patients mga contraindications. Wala naman. Wala. Hawak-hawak ni Angel. Hinahawak ka niya para nakikita hindi, mo. alcohol yan. Hindi. Wala naman siya so far. Hindi naman siya talagang contraindicated, especially for those who are diabetic. Kasi next week I'll talk about yung kasi pharmacological siya. Yeah, kasi baka antagonistic siya, 'di ba? Ibig sabihin antagonistic hindi pwede. It's agonistic, baka you can still have your maintenance. It doesn't have any bearing and it will not cause any adverse effect. Very nice. Thank you, Doc Joseph. Nice yung ating discussion. May continuation pa ba yan? May part 4 pa ba tayo? Next week we'll talk about why it is very good for diabetic, hypercholesterolemic patient and hypertensive. This is natutulungan. This is in data. This is in data and archive. Hindi to sinasabi lang chismis, ha? Abangan nila yan next week. It is week, also peer-reviewed. Peer-reviewed. Siya, sige. Doc Joseph, lawak nung sakop nung discussion natin kanina, 'di ba, nung iyong topic. So, thank you so much for that topic, Doc Joseph, at naliwanagan kami sa mas kaya pang gawin ng spirulina. But we now move forward to our ikonsulta mo segment kung saan magsatanong po yung ating mga kababayan ng kanilang mga health concerns. Ito, Doc, unahin ko na si Romar Gasgonya. Ang spirulina po ba ay makatutulong din sa may pabalik-balik pong UTI? Gusto ko po sanang subukan. Lagi po kasing bumabalik ang UTI ko kahit na umiwas ako sa mga bawal. Ano rin po kaya ang pwedeng inumin kasama ng spirulina? Doc, siya ay 29 years old at natatakot daw siya magkaroon ng kidney stones. Yes. Di ba? In sinabi ko sa inyo, yun lang isipin nyo. You don't have to really memorize all the ingredients. But if you can, alam po, you are all A students, kayang-kaya. Ang importante, pag viral siya, you break the envelope, the membrane, in order to penetrate and to prevent replication. Now, if this is UTI, Angel, this is bacteria. So what is in the ingredients of the spirulina that helps curb your bacteria? It is your flavonoids, okay? Naririnig mo yan sa maraming supplements. Your flavonoids and your glycoprotein. Your glycoprotein can break the cell membrane. Ang tao cell membrane, ha, ang mga plant cell wall. Cell membrane, science. So you can, lagi ko sinasabi, if it's antibacterial, you can with the other ingredients of spirulina. And to prevent you, of course, you have to have your antimicrobials to lower the bacterial count, diba? So kailangan antibiotic. But your spirulina, which has flavonoids and your glycoprotein,
will serve or interact and serve as a bacteriostatic. Again, the term, when I say bacteriostatic, it is to prevent it from increasing in numbers. Okay? Okay. Sabi mo, Doc, static, di ba may sidal? Angel, di ba may sidal? The sidal effect, the killing effect is gagawin ng antimicrobials mo. Okay. Di ba? The static effect, gagawin ng spirulina mo. So you have the combination of a bacteriostatic and bactericidal, tapos ang infection Ang UTI mo. So in other words, Doc, mag-antibiotic siya and spirulina together. Tama ba? Yes. Okay, sige. Yun, sige. We have another question. Rina, go ahead. Thank you, Jel. Ito naman si Dino Rivera naman ang ilalapit ko sa iyo, Doc Joseph. Tanong ko lang po, ano po ang mga treatment sa hindi pantay na balls? Kinakailangan po ba itong operahan ang aking anak po? Kasi 14 years old po at na parang hindi po pantay yung ganyang balls. Maraming salamat po. Sorry. Iha. Babae to, no? Okay lang, Rina. Iha. Ang balls po hindi pantay. Natutuwa naman ako, napansin mo yon. Hindi pa pantay ang ball. Now, kung may nakita kang kakaiba, lumalaki siya, o meron kang nakakapa, that is the problem. So we do scrotal examination and ultrasound, okay? Now, oo. Ang importante, your testicles, yung nakakapa, Rina, yung meron kang laman sa loob ng scrotal sac. No, ang mahirap kasi walang laman. So that is undescended, kagaya sabi ni Angel, no? That is a problem. But you have to remember, testicles might not be symmetrical. They are asymmetrical, not po, Rina. So that's normal, Doc Joseph. Oh, yes. Walang dapat ipag-alala. Ayan. Thank you so much, Doc Joseph. At least na-remind mo na nothing to worry about that one. Hindi pantay yung kanya mga balls. No? Ate Beth, go ahead. Early George na naman. Gusto ko sabihin yung sinabi mo pero wag na lang. Sige, ito. Close kami nagpadala na message sa atin, Doc Joseph, kasi first name basis kami. Si Lorenzo, hindi ko naman apelido. Si Lorenzo sabi niya, Doc, itatanong ko lang po sana kung ilang araw dapat ang pagitan bago makipag-love making sa asawa. Ang kaka-recover lang po sa COVID-19. Ako po kasi ay nag-positive at natatakot po akong mahawahan ko siya kahit na gumaling na ako. Naalala ko po kasi ang naitopic ninyo patungkol po sa long COVID. 36 years old na po ako. Maraming salamat po, Doc, sa pagsagot. Long COVID is like residual, no? You see, that's residual COVID. Diba? I think I mentioned it before, long COVID. Alam mo, may discuss ako dito, Angel, na na pag-uusapan, di ba? Naalala mo yung kailangan pag-usapan natin yung yung RT-PCR, di ba? Sabi ko sa'yo. Now, magiging confusing yan kung ano ba, it's good for influenza and editing and everything. Anyway, balik tayo sa question ni Beth, ni Lorenzo. Ba't namamadali? Namamadali, kakagaling lang. Doc Joseph. Kakagaling lang. Pagaling ka muna. Pagaling ka muna. Now, if you are kind of worry na ma-infect mo, I think that is on a medical form. Siyempre, yung mga test natin, di ba? RT-PCR, i-check mo yan kung positive ka pa o negative. Kung negative ka naman, wala nang problema. Kung gusto mong mag-isip palalo, bigyan kita ng mga pag-iisipan. Check your semen analysis. So pag may makita tayo sa semen analysis, remember I talked about the possibility of the virus, the nucleus of the COVID during yung 2020 pa tayo, that is seen in some of our sperm cells of COVID-19 male that has been recovered, no? Or post-treated. So, pwede natin pag-aralan ang similya mo. Tingnan natin kung meron mga residual remnants. Yes. Wag mo muna mamadali. Miss na niya, Doc.
Kaya Right. Joseph, di ba Miss na sabi in 10 days no symptoms, okay, hindi na nakakahawa. That is quarantine isolation, di ba? Dati tayo 15, di ba? 10 days. Actually, 14. ang gusto ko nga, di ba, na Angel, nag-usap tayo, after na-check ka, tapos 5 days, di ba? 5 days, again, on the 10th day, mag-test ka ulit, di ba? Test ka ulit. Di ba? Dire-diretso yan. So, dire-diretso kasi you have to see the incubation and the possibility of residual. Now, what we are scared now is a double whammy. Anong ibig sabihin double whammy? You have a Delta and an Omicron coming into your system. Diba? Pwede yan. O, pag-usapan natin yan dito. Dalawa siya. Dalawa you can have a mix. Delta Cron. You can have a mixture and probably if worse comes to worse, you have a mixture of influenza and pneumonia. Di pa yung sa dalawa, na-infect ka ng Omicron, na-infect ka rin ng Delta. Hindi, these are mutated forms na. This is a mutated form. So kamalas-malas, pwede tayo magkaroon ng, we have time na Delta ka, pagaling ka, kamalas-malas mo, na Omicron ka. Ay, pwede yan. So how do you consider those patients? So your long COVID will be prolonged even because you have residua of the Delta variant and you have another Omicron. Alam mo ito yung sinasabi Beth Angel Rina, ang malas-malas mo talaga. So the possibility of the residua of the Delta variant will mutate with your Omicron. And you will have another genome. Baka Decathlon na yan. Ikaw na kauna-unang meron yan. Diba? So wag muna, Doc, pahinga muna. Palakas muna. Ang ating... Magpa-miss ka pa. Oo, yan ang Lorenzo, wag muna. Wag muna. Nako, baka yung rest natin. Muna, Lorenzo. Okay. Ang aking kasi, this is a short before few minutes lang. Pag okay ka, you have COVID vaccine, na booster ka, after a few months siguro, you can have your pneumonia vaccine or your flu vaccine. Para to prevent us to a confluence of all the coronavirus. Mga respiratory viruses. You have to remember that there are still other coronavirus. Yes. Diba? SARS-1, SARS-2. This is SARS-2, diba? SARS-CoV-2. You have SARS-CoV-1. Pag nagsam. So magpatingin muna siya, pa-check muna siya, pa-test. Yes, pa-test muna. Check muna kung clear na siya. Yung similya mo. Sige. Ang Lorenzo Cap, ano lang muna, steady lang. Kapit lang. Steady lang. All right, thank you, Doc Joseph. Thank you so much for a very interesting topic. Dami na naman namin. May naintindihan, okay na ninyo. As always. Sige, mauna ka na dahil napakahusay mo. Sobra, hindi naman. Dahil dyan, sinasabi nila, and Genesis Organic Spirulina is a high-quality premium nutraceutical enriched with organic quality ingredients for immune booster, improves resistance to viral, bacterial, fungal, parasite, and primary carcinogenic substance. It's an effective antioxidant and it's a natural cleansing and detoxification effect. It is complete with nutrition and for energy and body vitality. Fully accredited and certified. For inquiries and orders, contact 031-7811-486, 093006034831, 051-0809-627. Ang daming number. Also available online and selected outlet nationwide. Good morning! Ako naman, good morning Mama Awan, Papa George, Ayan of course, and Kalanana. At maraming salamat sa Unveil Manila. They are located at 86 Esteban, Abanda Street, Loyola Heights, Quezon City. You can book your appointments by calling 0926-616-3877. Good morning, Dr. Chinky Garcia. Unveil yourself. All right, Doc Joseph, bibili daw si Attorney G ng 10 bote ng spirulina, sabi niya, pinapasabi niya sa'yo. Yan, good morning. Alam mo, Beth, may binigyan ako sa isang kilala ko sa pag-ibig, na medyo higher rank. Nag-text siya sa akin, sabi niya, Doc, pabilihan mo nga ako ng kasi umiinom ako. Lahat kami
nagkakasipon siya daw, hindi. Galing. Nice. So, Sabi ko, kami sige ni lang, AJ okay lang yan. Go lang yan. O, sige, go. Very nice. Good morning sa aking nanay, Lolay. Good morning sa'yo. Tulog pa yung mga bata. And patingin ko lang din si Johnny Robbie Packing. Good morning, parang Johnny Packing. Good morning sa'yo. At nanonood. Naka-tune in siya sa Radyo La Verdad, 1350 kHz. Kasama niya si Ariel Villasanta. With a capital A. Belated happy birthday daw sa'yo. Si Ariel and Maverick yun. Yes, Pulso Picados yung kanilang programa yata. Pulso Picados. Si Johnny at si Ariel Villasanta. Good morning. And also good morning and thank you sa Prime Aesthetics and Varicose Vein Treatment Center for my skincare. Ang kanila pong clinic ay nasa Suite 204 STG Corporate Center Building, 76 Timog Avenue, Quezon City. For appointments, you may call them at 0905-268-8566. Thank you po, Doc Liza. I miss you. Good morning. Thank you, Prime Aesthetics. Alright. Hi kay Miss Patricia de Guia and Sir Alan Lim ng Anytime Fitness Batasan Hills sa Mikagi Bistro Gotesco Commonwealth Avenue in Quezon City. You may call them at 0966-347-5190 or check their Facebook account at Anytime Fitness Batasan Hills or IG at AF Batasan Hills. Also, Diego Castro would like to thank Chancellor 9000. Chancellor 9000 is available at all leading department stores nationwide. Hi, Sir Jerry Young. And of course, happy birthday to my sister. Happy birthday, Happy Coco. birthday. Yan, birthday niya today. Happy birthday. Happy And birthday. sa lahat ng nagdidiwang ng kanilang kaarawan ngayon. And to our Uncle Dan, you are forever in our hearts. I miss you. And ano pa ba? Sino pa bang mga gusto niyo batiin? Tita Baby Santos ng Fashion Institute of the Philippines. Lagi nanonood sa atin yan, Doc Joseph. Yes. Especially pag Thursday. Okay? And of course, good Paano daw morning. mag-order? Ha? Gio. Message kita mamaya. Sige, go. Bigay ko sa'yo yung number. Bet, bigay ko sa'yo yung number. Direct na yun. Guard, sorry. Okay, sige. Wala na tayong oras at nagpaparamdam na si Atty. G. Thank you so much, Doc. Order lang siya ng spirulina. Thank you so much, Doc Joseph, for joining us. It's always Thank our you. pleasure to have you on the show every My pleasure. Thursday. And of course, sa lahat po ng sumabaybay sa amin via live streaming, YouTube, Facebook, and of course sa kanilang mga TV. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit tomorrow. God Get well soon, willing po Erica. tayo. Ha? Yes. Susunod na po sa ilang sandali. Yes, get well soon, Erica. Susunod na po sa ilang sandali ang programang Puntahang Ligaw with G and Attorney. Ingat lagi. Totoo ang COVID.